Kasalukuyang nasa office nito si Shreya ng mga sandaling iyon at nagmumukmok nang biglang may kumatok sa kanyang opisina. "Come in." Walang kagana-gana niyang saad at hindi nag-abalang mag-angat ng paningin. Wala siya sa mood. Pakiramdam ng dalaga ay inaantok siya. Nangihina at gustong-gustong matulog kung pwede nga lang. Ang kaso, sandamakmak na mga papeles ang kailangan niyang pirmahan na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa at hindi pa niya nasisimulan. 3 buwan na kasi siyang buntis at ang nakakainis ay nagsusuka pa rin siya. Takot sa tubig na kinakailangang maligamgam pa ang kanyang pampaligo at lahat ng pagkain ay ayaw tanggapin ng kanyang sikmura, maliban sa mga maasim. May gusto siyang kainin na hindi naman niya alam kung ano. Sabayan pa ang madalas na kanyang pagkahilo. Honestly, hindi na niya kinakaya ang paglilihi. Naiinis siya sa kanyang pakiramdam. Hindi siya sanay. Kasalanan ito lahat ni Jeric, ang manluloko niyang boyfriend. Bumukas ang pinto at hinayaan niyang pumasok ang kumatok na iyon. Hindi na rin siya nag-aksaya pang sulyapan at mag-angat ng paningin dahil hula niya ang kanyang sekretarya na si Ana ang pumasok. "Ana, anong oras ang meeting ko kay Mr. Dusea?" Nakapangulumbabang tanong ni Shreya sa pag-aakalang sekretarya niya nga ang pumasok sa loob ng kanyang opisina. Kalaunan ay isang tikhim ng isang lalaki ang kanyang narinig, dahilan para mag-angat si Shreya ng paningin. Dagli niyang inayos ang kanyang pagkakaupo. Napaunat at tuwid na tumingin sa estranghero, bagaman gwapong lalaki. Tuwid itong nakatayo at nakapamulsa sa kanyang harapan habang diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. "Good morning, ma'am." Bati ng lalaking may magandang boses, malalim at kailamig. Masarap iyon sa kanyang pandinig. Napataas ang isang kilay ni Shreya sa pagkakatitig sa estrangherong mukhang yummy. Hinagod niya pa ito ng tingin. Mula sa suot nitong puting polo na bahagyang nakatupi hanggang siko na tinernuhan ng kulay gray na pants at bumagay naman sa morenong kulay nito. Napakalinis ng gupit, pati yata mukha'y napakalinis. Walang balbas at bigote. Halatang bagong shave. Maganda ang tindig at higit sa lahat, putok ang braso. Pati pang upo ay maumbok. Muli niyang narinig ang pagtikim nito habang pinasasadahan niya ng tingin ang lalaki pababa. Kaya naibalik niya ang kanyang paningin sa mga mata nito. Napansin marahil ng lalaki kung paano niya ito suyurin ng tingin. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Matapos sagurin ng tingin ng gwapong mukha ay patay mali siya niyang tanong. Hindi niya ganito titigan si Jeric noon, ang lalaking ama ng kanyang anak. Ang lalaking pinakawalang kwentang nakilala at pinagsisihang basta na lamang ibinigay ang kanyang kaban. Bukod kasi sa napakaresponsableng lalaki, ubod pa ng babaero. Mantakin mo at buntis na siya, naghahanap na ng ibang babae, ang kapal ng muka. Kaya naman walang pagdadalawang isip na hiniwalayan niya ito. Hindi ito kawalan sa kanya. Mayaman siya at kaya niyang bumili ng 10 lalaking tatayong ama ng kanyang 2 anak na nasa kanyang sinapupunan. Sa tanong niyang iyon ay umarko ang ibabang labi ng lalaki. Totoong hindi niya ito kilala. Hindi rin hiring ang company para mag-apply ito dahil tsak niyang qualified ang lalaking nasa kanyang harapan. "Pinapupunta ako ni Luigi Baldera dito sa office mo." Saad ng lalaki bago iginala ang paningin sa buong mukha niya pababa sa kung saan. "Really?" Nangislap ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Bigla siyang napatayo sa galak. "Have a seat." Nakikiusap ang kanyang tinig at itinuro ang sofang makikita sa loob ng kanyang opisina. Si Luigi ay ang nag-iisa niyang best friend. Alam nito ang kanyang sitwasyon at karamay niya ang kaibigan habang umiiyak sa panlulokong ginawa sa kanya ni Jeric. Nasabi niya na rin sa kaibigan ang binabalak na paghahanap ng lalaking ipapakilala sa mga magulang na tatayong ama ng kanyang mga anak at nagpresenta itong maghahanap ng lalaking ihaharap sa parents niya. 1 buwan na lang ay mahahalata na ang kanyang tiyan at gusto niya ngayon pa lang ay sabihin na niya sa mga magulang ang tungkol dito. Kilala ang pamilyang Cruz bilang business tycoon, ang kanyang ama, kaya naman gusto niya ring pangalagaan ang iniingatang apelyido ng pamilya. Sigurado siyang palalayasin siya ng mga ito. Kapag na lamang nagpabuntis lamang siya sa isang lalaking walang paninindigan. Kaya heto,
Sigurado siyang ang lalaking nasa harapan niya ang sagot sa kanyang problema. Yes, ma'am. Matapos umupo ay tugon nito. Ipinatong ang 2 siko sa tuhod at pinagsalikop ang 2 palad. Nahuli na naman niya ang sariling nakatitig sa lalaking may malakas na apil. Umupo siya sa di kalayuan sa lalaki at nakadikwatro. Bahagya rin siyang humarap sa lalaki. So, nasabi na ba ni Luigi ang magiging trabaho mo? Diretso niyang tanong at nakipagtitigan rito nang walang kurap. May nabanggit siya sa akin, pero pwede ba akong magtanong? Sure, go ahead. Ngiti niya. Gusto niya rin naman maging komportable sila sa isa't isa, bilang hindi pa naman sila magkakilala. Dahil sa mga susunod na araw, ay may pagkakataong kailangan nilang magkasamang dalawa. Magkano ang sweldo? Tahasang tanong nito na ikinangat ng isa niyang kilay. Ang iilang kalalakihan ay nagkakandarapang makasama siya, makadaupang palad. Isa siyang sikat na modelo noon at maladyosa sa kagandahan. Sinasamba, tinitilian ng marami, subalit nasira ang kanyang career nang makilala niya si Jarek dahil ayaw nitong maging model siya. Nasira ang lahat sa kanya at pinatunayan ng lalaking to na nasa kanyang harapan na wala itong ibang interes sa kanya kundi pera na bagay na ikinatuwa niya. Hindi siya maiilang kapag magkasama sila. 30,000 per month. Mabilis niyang tugon na tila nagpaisip pa sa lalaki. Pagkuway, okay, payag ako sa trabaho. Sabihin mo lang kung anong dapat kong gawin. Wika ng lalaki at for the first time, ngumiti ito sa kanya. Ngiting nagpatingkad sa kagwapuhan nito at napansin niyang mas gwapo pa pala ito kay Jarek, lalo na kapag nakangiti. Siya ay napangiti rin. Kumbaga, hindi ito alangang ipakilala sa kanyang mga magulang. Baka nga magustuhan din ito ng mom at dad niya kapag naipakilala niya. So, magsisimula ka na sa work mo bukas. Ipapakita mo sa mga tao sa paligid ko na boyfriend kita at ama ng mga anak kong nasa tiyan pa. Gusto kong susunduin mo ako sa umaga at ihahatid naman sa hapon after ng work ko. Okay na ba yun sa'yo? Tanong niya. Wala pong problema pero wala akong kotse. Motor meron pero second hand. Okay lang ba sa'yo, ma'am? Seryoso nitong tanong. Okay lang kahit ano. Nga pala, huwag mo na akong tawaging ma'am kapag may ibang tao. Shreya na lang, nagkakaintindihan ba tayo? Tumayo na ito at naglahad ng kamay. Ako si Edison. Pagpapakilala nito, inabot naman ni Shreya ang palad ng lalaki at nagpakilala. Naramdaman niyang mahigpit nitong hawak iyon at dagling binitawan. Pagkatapos ay kinuha niya ang contact number ng lalaki, saka ito pinayagang umalis. Matapos igarahe ni Edison ang kanyang motor sa harapan ng bahay, ay sakto namang pagtunog ng kanyang cellphone. Inayos muna nito ang motor bago sagutin ang linya habang binubuksan ang pinto. Hello pinsan, nakausap mo na ba si Shreya? Excited si Luigi sa kabilang linya. Tanggap na ako. Tugon niya na pumasok sa loob ng kanyang apartment. Agad bumulaga sa kanyang paningin ang malaking portrait ni Shreya na nakadikit sa dingding ng kanyang sala. Pinasadya niya pa iyon sa ibang bansa. Sa galak ay napatili si Luigi. Alam kasi nito kung gaano niya ginusto makalapit sa dalaga. Una pa naman niyang makita si Shreya. Pakiramdam niya ay mahal na niya ito. Kaso nga lang, alam niyang alangan siya sa pamilya ng babae. Mayaman si Shreya, tinitingala, hinahangaan. Samantalang siya, lumaki sa hirap. Ganoon man ay sinikap niyang makapagtapos ng kolehiyo. Nangarap siyang makaahon, hindi para sa sarili, kundi para sa babae. 5 taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa upang kahit papaano ay makapag-ipon. Sa ngayon, hindi man niya masasabing mayaman. At least ay hindi magugutom ang babaeng nais niyang pakasalan. Huwag mo nang banggitin na magpinsan tayo. Baka kasi anong isipin ni Shreya. Alam mo naman ang ugali nun. Wika ni Luigi sa kabilang linya. Okay. Matapos hubarin ng sapatos, ay nagtungo siya sa kusina at kumuha ng malamig na tubig. So, paano? Kailan mo sasabihin? Not now, Luigi. Gusto ko munang makapasok sa buhay niya bago niya malaman ang totoo. Kailangan munang mahulog ang loob niya sa akin.
Putol ni Edison sa sasabihin ng pinsan. Make sure na hindi ako madadamay dyan sa kalokohan mo, ha? Tinulungan na kitang makapasok sa mundo ni Shreya. Kaya kapag dumating na ang araw na kamuhian ka niya, dahil pinapatagal mo pa ang katotohanang sabihin sa kanya, ikaw ang bahala. Basta, out ako dyan. Mahabang talak nito. Don't worry, kilala mo naman ako. Ako na ang bahala. I gonna go, Luigi. Marami pa akong gagawin. Pagpapaalam niya, matapos magsali ng tubig sa baso. Thanks, Insan. Bye, may pupuntahan din naman ako. Ibinulsa ni Edison ang cellphone pagkuway uminom ng tubig. Tinungo niya ang kanyang silid at nagbihis. Sinimulan niya ang linisin ng kanyang bahay. Darating ang araw na dadalhin niya rito si Shreya, kaya kailangan niyang itabi ang mga bagay na hindi nito dapat makita, kasama na ang portrait nito. Inilipat niya iyon sa kanyang kwarto. Hindi naman siguro ito basta-basta papasok doon. Matapos maglinis, ay umalis ang lalaki upang tunguhin ang kanyang maliit na business. Dito niya inilagak ang kanyang naipong pera mula sa ibang bansa. May pagawaan ng sasakyan ng kanyang tito Marlo, na napabayaan na dahil nagkasakit ito. Ama ito ni Luigi. Mula noon ay siya na ang nagpatuloy nito. Mag-iisang taon na rin siyang nakabalik mula sa ibang bansa. At dito niya inilaan ang kanyang oras at panahon habang iniintay ang pagkakataong makalapit sa buhay ni Shreya. Anong balita? Bungad sa kanya ni Wilfred, ang katuwang niyang mag-manage ng talyer, tauhan dati ng Tito Marlo. May mas malawak itong kaalaman sa kanya tungkol sa pag-aayos ng sasakyan, kaya naman si Wilfred agad ang kanyang tinawagan. Umalis din ito sa pinapasukang trabaho para sa offer niya. Ayos naman, nagkaharap na kami. Tugon niya na tinatanaw ang iilang tauhang abala sa labas. Nandito siya ngayon sa pinaka-opisina nila. Congrats! Nakikinikinit ako ang maganda niyong relasyon ni Shreya. Ngiti nito na alanganin niyang ikinangiti. Hindi pa siya ganoon kakampante. Marami pa itong hindi alam tungkol sa kanya. Isa na roon ang pagkakaroon niya ng ugnayan kay Jeric. Mom, Dad, meet Edison, my fiancé. And love, this is my mom and dad. Ngayon ang araw na ipinakilala ni Shreya si Edison. Medyo kabado pa siya. Baka lang makahalata ang kanyang parents sa pagpapanggap ng lalaking kasama niya bilang kasintahan niya. Natuon ang mata ng parents niya sa magkasalikop nilang kamay ni Edison. Parehong nakaupo sa sofa ang kanyang magulang. Ang mami niya ay kandong ang alagang pusa na mas maarte pa sa kanya. May headband, nakadress at sandals. Nakashades kahit nasa loob ng bahay. Pinaka-baby ito ng kanyang ina na pinangalanang Morelia. Inayayahan sila nitong maupo. Inalalaya naman siya ni Edison umupo sa tapat nang kinauupo ang sofa ng mommy at daddy niya. Habang sa kanyang pakiramdam ay mas mahigpit na nitong hawak ang palad niya. Iha, hindi sa nakikialam kami ng relasyon dahil nasa tamang edad ka na. Panimula ng dad niya. Ang mom niya ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang dalawa. Pero wala kang nasasabing naghiwalay na kayo ni Jeric. Dagdag pa ng kanyang ama. Yeah, I didn't mention it, Dad. Pero matagal na kaming hiwalay. Habang nagbabawi ng tingin si Shreya, ay sagot niya. Nang anong dahilan, Iha? Sabad naman ng kanyang ina, na hindi man lang kinonsidera ng mga ito ang damdamin ni Edison. Mabuti na lang at nagpapanggap lang silang dalawa. Dahil obviously, si Jeric ang gusto ng magulang. He cheated on me sa ibabaw mismo ng kama niya. Inis na saad ni Shreya dahil ayaw niya pang maalala pa ang araw na yon. Napatiimbagang ang kanyang ama at ang ina naman ay halatang na-disappoint kay Jeric. Hindi marahil inaasahan ng mga magulang niya na mauuwi sa wala ang 2 taon nilang relasyon ni Jeric. Maya-maya ay nagkatinginan ng mga magulang bago binalingan ng ama ang lalaking katabi niya sa sofa. Ikaw, iho, mahal mo ba talaga ang anak ko? Tanong ng dad niya. Bahagyang kinabahan si Shreya. Baka kasi hindi marunong umarte si Edison at masira ang kanyang plano. Yes, sir. Katunayan po niyan, magkakaanak na kami at willing akong pakasalan siya. Diretsyong saad ni Edison na ikinagulat ng mag-asawa. Nahindak naman ng kaunti si Shreya sa sinabi ni Edison.
Bakit siya nito pinangunahan? Wala siyang sinabing ito ang magtatapat sa kanyang mga magulang tungkol sa pagdadalang tao. Buntis ka, Shreya? Gulat na tanong ng kanyang ina. Nasapo nito ang bibig at nanlaki ang mga mata. Hindi naman siya nakapagsalita. Naiinis siya ng kaunti kay Edison. Lagot ito sa kanya. Maya-maya ay tumayo ang kanyang ina na hindi niya inaasahang galak siyang yayakapin. Bakit ngayon mo lang sinabi na magkakaapo na kami? Narinig mo ba yun, Rogelio? Magkakaapo na tayo. Hindi malaman kung maiiyak ito or kung tatawa. Pero halatang masaya ang kanyang ina. Kung ganoon, ano pang hinihintay nyo? Magpakasal na kayo. Hindi kami tutol, iho. Shreya, gusto kong maikasal kayo sa lalong madaling panahon. Total naman, nasa tamang edad ka na rin naman. Kalmanting wika ng kanyang ama. Napakurap siya sa kabiglaan. Wala sa plano niyang magpakasal sa lalaking to. Pero may magagawa pa ba siya? Yes po, Mom and Dad. Saka hilaw siyang ngumiti sa dalawa. Edison, iho, nasaan nga pala ang mga magulang mo? Total naman ay napag-usapan na rin natin ang tungkol sa kasal niyo ni Shreya. Ay gusto sana namin silang makausap. Boses ni Mr. Cruz. Nasa harapan ni sila ng hapag habang kumakain ng hapunan. Inanyayahan kasi silang makasalo sa hapunan ng mag-asawa. Huwag ho kayong mag-alala, sir. Makikilala niyo po sila bago kami ikasal ni Shreya. Tuwid na tugon ni Edison, na tila hindi nagustuhan ng babaeng katabi. Mom, Dad, huwag ho kayong magmadali sa kasal. Napag-usapan na namin ni Edison na sa susunod na taon pagaganapin yun. Singit ni Shreya sa usapan ng dalawang lalaki sa mabigat na boses. Hindi yun kasama sa kanyang plano. Ang nais niya lang ay may haharap na nobyo sa kanyang magulang at tatayong ama ng kanyang anak. Hindi siya magpapakasal sa lalaking hindi niya mahal. Dagli namang napalingon sa gawin niya ang kanyang ina at hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Shreya, di ba dapat kasal muna bago niyo pagawin ang bagay na yan? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa paligid natin? Na nagpagalaw ka kay Edison bago niyo pa maisipang magpakasal? Gaano na ba kayo katagal magkarelasyon? Sabad naman ang kanyang ina. Dama ni Shreya ang pag-iinit ng magkabilang pisngi dahil sinabon lang naman siya ng ina sa harapan mismo ng lalaking tong walang kinalaman sa kanyang buhay. Kung hindi lang talaga siya lasing nung time na yon at wala sa katinuan, hindi siya padadarang sa matatamis na halik at yakap ni Jarek. Wala siyang balak ibigay ang kaban. Pero dahil kaarawan ni Luigi at nandoon naman si Jarek, ay kampante siyang uminom. Pero ang lalaki, sinamantala pala ang pagkakataong yon. Pagkatapos heto, lolokohin lang pala siya. Pagkatapos siyang gawa ng kung ano, ay basta nagising na lamang siya sa isang hotel na masakit ang buong katawan at nag-iisa. Nang tawagan niya si Jarek ay nasa office na ito. Hindi naman niya akalaing magbubunga ang minsang nangyari sa kanila ng nobyo. Saka Shreya, si Edison na mismo ang nagdesisyong magpakasal kayo. Kami naman ng mom mo ay susuportahan kayong dalawa. Alam naman talaga naming darating ka sa punto ng pag-aasawa. Pero kikilalanin ko muna itong si Edison. Sakto, at may bago akong nabiling alak rito. Habang kinikilates ka iho ay tikman natin mamaya. Sabay sulyap ng kanyang ama sa katabi niyang lalaki. Wala akong problema, sir. Mabilis na sagot ni Edison nang umiti pa bago tumingin sa kanya na parang nagpapaalam. Wala na siyang magagawa pa. Humalakhak naman ang dad niya na tila ba nasisiyahan. Yan ang gusto kong manugang. Pinagbibigyan ng aking kagustuhan. Sabi pa nito. Hindi naman makapaniwala si Edison na makakaharap niya ang taong nirerespeto ng ilan. Napaka-downhearted pala ito na hindi niya inakalang magugustuhan siya. Noon pa man ay kilala na niya si Mr. Cruz. Hindi lang talaga siya nito natandaan na may isang magtagpo ang kanilang landas. Rason para makilala niya si Shreya. Tanda niyang high school pa lamang ang babae. Siya naman ay nag-aaral na ng kolehiyo. Nasiraan noon ang kanyang ama sa gitna ng kalsada at tiyempong napadaan siya at tinulungan niya ang mga ito. Yun din ang unang pagkakataong nakita niya si Shreya at nilove at first sight siya rito. Ang kaso ay alam niyang malayo ang katayuan nila sa buhay, kaya't hanggang tanaw na lamang siya sa babae. Pero sinabi niya sa sarili
na magsisikap siya para maabot ito. Matapos maghapunan ay pinagbigyan niya si Mr. Cruz na mapag-isa sila upang mapag-usapan ng tungkol sa kasal nilang dalawa ni Shreya. Emosyonal pa ito habang sinasabi kung gaano nito kamahal ang nag-iisang anak. Kaya nakiusap ang lalaking mahalin at huwag lolokohin si Shreya katulad ng ginawa ni Jeric. Kaya naman nangako siyang mamahalin ng habang buhay ang babae na siyang nararamdaman naman talaga niya para kay Shreya. Bakit mo naman sinabi ang tungkol sa pagbubuntis ko, ha? Wala sa usapan natin yun, Edison. Tignan mo tuloy ang nangyari. Nakasimangot si Shreya nang kumprontahin si Edison. Nasa labas na sila ng bahay noon at pauwi na. Kanina pa niya gustong kumprontahin ng lalaki. Kaso'y nag-ayang nag-inom ang kanyang ama na pinagbigyan naman ng lalaki. At heto, inabot na sila ng 9:00 ng gabi pauwi. Sa halip na tumugon, ay tahimik itong pinagmasdan siya. Nakainom ang lalaki, kaya namumungay ang mga mata nito. Bigla tuloy may bumundol na kaba sa dibdib niya habang sinasalubong ang titig nito. Hindi niya mawari ang mararamdaman sa uri ng pagkakatitig ni Edison sa kanya. Alam mo, umuwi na lang tayo. Ihatid mo na ako. Wala na rin naman akong magagawa. Magalit man ay nasabi mo na kina Dad at Mom. Pero pwede ba, Edison? Next time, magtanong ka muna sa akin. Pagkasabi ay kusa na niyang isinuot ang helmet. Dahil motor lang ni Edison ang gamit nila. Narinig niyang mahina itong tumawa. Ibig sabihin, okay lang na magpakasal ka sa akin? Nanunod yun itong tanong. I'll go for a fake marriage. Marami akong kilalang pwedeng gawin yun. Irap niya rito. Lolokohin mo ang parents mo. At isa pa, wala akong sabit. Pwede ako magpakasal kahit kanino. Humakbang ito palapit sa motor. Matapos sabihin yon, nag-aalala naman siyang sinundan nito ng tingin. Wait, kaya mo ba talaga mag-drive, Edison? Pag-aalala niya na hindi pinansin ang sinabi ng lalaki. Nagmamadali siyang inalalayan ito sa braso. Napatingin naman sa kanyang kamay ang lalaki, kaya tila napasong bumitaw siya rito. Natitigilan pa itong nakatingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita ng ligtas. Pinagbigyan ko lang naman si Dad uminom kahit na ayaw ko. Halika na. Saka siya nito inalalayang sumakay sa motor nang patagilid. Siyempre hindi naman siya pwedeng bumisak lang dahil buntis siya. Dad? Taas kilay niyang tanong. Masyadong advance si Edison. Tumawa lang ang lalaki sa kanyang reaksyon. Saka nagsuot ng helmet. Kusa na lang din niyang niyakap ang braso sa baywang ni Edison nang magsimula ng mag-drive ang lalaki. Maingat naman itong nagmaneho, kaya panatag ang kanyang kalooban hanggang sa narating nila ang kanyang tirahan. Pakiramdam niya ay para bang matagal na niyang kilala ang lalaking to, na hindi niya maunawaan kung bakit ang gaan ang loob niya kay Edison. Matapos siyang ihatid ni Edison ay bumaba na ito sa motor. Huwag mo na akong ihatid sa loob, kaya ko namang pumasok. Saad ni Shreya habang tinatanggal ang suot ni helmet pagbaba ng motor. Sinuyod ni Edison ang buong paligid. May mataas na gate ang bahay. Mukha namang hindi basta-basta mapapasok ng magnanakaw. Pero tila hindi siya komportableng iiwang mag-isa si Shreya sa bahay. Nag-aalala siya para sa dalaga. Actually, matagal na siyang nag-aalala. Simula nang malaman niyang itong buntis. Kaya marahil ay minadali niyang mapasok ang mundo nito. Dito ako matutulog. Pag-uway hinubad na rin niya ang suot na helmet. What? Exaggerated namang reaksyon ni Shreya habang hinahabol si Edison na pumasok sa loob ng kanyang bakuran. Anong dito ka matutulog, Edison? Baka nakakalimutan mo na nagkukunwari lang tayo. Tapos matutulog ka sa bahay ko? Napasinghal siya rito. Mabilis na inunahan ng lalaki at iniharang ang katawan sa dinaraanan ng lalaki. Natigilan ito nang tinignan siya. For safety, tandaan mong maraming masasamang tao ngayon. Buntis ka, ni walang kasama sa bahay. Saad nito. Wala ka nang paki doon, Edison. Safe ako dito at hindi komportableng may kasama sa bahay. Lalo na't hindi ko kilala. And you? Dinuro niya ang lalaki na naiinis. Hindi rin kita kilala. Kung wala akong tiwala sa iba, lalo na sa'yo. Kaya get out. I don't want someone here inside my territory. Sa kanya pinamewa nga ng lalaki. Sa halip na tumugon, ay tuluyan itong pumasok sa loob ng kanyang bakuran.
Akin na ang susi. Pagdating sa tapat ng pinto ay inilahad nito ang isang palad. Naiiling siya sa katigasan ng ulo nito. Sa bagay, pagbibigyan niya na at lasing. Baka nga naman madisgrasya pag uwi. Ako na! Hinawi niya ito sa harap ng pinto. Bago nag-scan, kaya kusa iyong bumukas. Nginisihan siya ng lalaki sa kahinayaang mauna sa loob. Sa kabilang kwarto ka. Turo niya sa isang silid. Nakatabi lang din ang kanyang kwarto. Sa sofa ako matutulog. Babantayan kita. Tugon nito. Bahala ka na nga. Iiling-iling si Shreya na iniwan ito at tinungo ang kanyang kwarto. Naglinis ng katawan, saka nagbihis. Pahiga na sana siya nang maisipang silipin si Edison sa sofa. Nakahiga na ang lalaki sa mahabang sofa. Pero dahil madilim, hindi niya alam kung tulog na ito. Kumuha siya ng unan at kumot saka ibinigay kay Edison. Edison? Mahinang tawag niya sa lalaki, pero walang tumugon. Minabuting kumuta na lamang ito at bumalik sa kanyang silid. Ang totoo ay gising pa si Edison na nagtutulog-tulugan lang. Nagdilat siya ng mata, saka sinundan niya ng tingin ng papalayong babae. Hindi niya pa naranasan manligaw sa babae. Pero ang gusto niya, bago pa man sila ikasal ni Shreya, ay matutunan siya nitong mahalin. Sa kanya ipagtatapat ang lahat ng kanyang inililihim. Good night, Shreya. Bulong niya saka natulog na. Pagising ni Shreya kinabukasan, ay nakahanda na ang almusal na si Edison ang naghanda. Nakangiti pa ito nang batiin siya. Hindi ako nag-aalmusal, nasusuka ako. Bago pa man maduwal, ay nakatakbo na siya sa may lababo at nagduduwal doon. Ito ang nagpapahirap sa kanya sa umaga. Dinaluhong siya ni Edison. Nakapag-check up ka na ba, love? Nag-aalala ito habang hinahagod siya sa likod. Sa 3 buwan niyang paglilihi, ngayon lang may humagod sa kanyang likuran at napakasarap noon sa kanyang pakiramdam. Maging ang pagtawag nito ng love sa kanya. Wala namang ibang tao. Pwede siyang formal na lang nitong tawagin. Pero kung sana si Jeric ang kasama niya ngayon, na siyang ama ng kanyang anak, ay baka ikasiya pa niya. Okay lang ako, Edison. Salamat. Sabi ng doktor, ay natural lang naman daw ang ganito. Inabutan siya nito ng tissue, pamunas ng bibig. Matapos abutin ay bahagya siyang umiwas, dahil lalo atang sumama ang kanyang pakiramdam nang maalala si Jeric. Pero inalalayan pa rin siya ni Edison umupo sa silya. Dama niyang pinunasan nito ang kanyang malagkit na pawis sa noo. Maya-maya ay pinagtimpla siya nito ng gatas at inilapag sa kanyang harapan. Inumin mo yan para umayos ang pakiramdam mo. Saad nito. Sinulyapan niya ang lalaki. Totoong pag-aalala ang nakikita niya sa mga mata ni Edison. Ibang-iba kay Jeric na wala nang pakialam sa kanya. Napakadali nitong ibinasura ang 2 taon nilang relasyon. Dahil matapos ang gabing iyon, nahuli niya itong kasama ang ibang babae. Hindi man lang siya kinausap kahit pampalubag loob. Marahil masaya na ito ngayon, kasama ang babaeng ipinalit sa kanya. Nasasaktan siyang nagbaba ng tingin. Bakit ba naaalala pa niya si Jeric? Wala naman iyong kwenta. Nagsayang lang siya ng panahon dito. Pero hindi ganoon kadaling mag-move on. Wala sa sariling ininom na lamang niya ang gatas na nasa harapan niya. Wala siyang ganang kumain. Kaya sa pamimilit ni Edison na kahit gatas man lang, ay malamna ng kanyang tiyan. Nang mainitan ang kanyang sikmura ay tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Saka siya nag-prepare pumasok. Inihatid na rin siya ni Edison hanggang office. Napapangiti siyang sinundan ng tingin ng papalayong lalaki. Pagkuway nagkibit balikat at tinungo ang kanyang office. Habang si Edison naman ay naligo lang pag-uwi sa bahay at nagbihis. Sumaglit lang siya sa talyer bago bumalik sa office ni Shreya upang dalhan ng pagkain. Nag-aalala siyang wala itong almusal, kaya pipilitin niyang kumain ng babae. Dumaan muna siya sa fast food at nag-take out. Bumili na rin siya ng prutas kung sakaling hindi pa rin ito kakain ng kanin. Pasado 10:00, nasa office na siya ng dalaga. Good morning! Bati kaagad ng sekretarya ni Shreya. Nakangiti ito sa kanya. Sinulyapan pa nito ang bitbit niya. Nakakainggit talaga si Ma'am Shreya. Sana talaga ako din. Nag-flip pa ito ng buhok.
Napangiti naman si Edison. Pasok na ako. Turo niya sa office ng amo nito. Wait lang ha, itatawag ko lang. Nandyan kasi si X. Ngiti nito. Nagpanting ang tenga niya. Anong ginagawa ni Jarek sa office ni Shreya? Hindi na niya hinintay pang itawag nito sa office ang pagdating niya at dali-daling binuksan ng pinto. Selos ang naramdaman niya nang makitang hawak ni Jarek ang isang kamay ni Shreya. Anong kailangan mo kay Shreya? Galit na agad kinuwelyuhan ni Edison si Jarek. Paglabas nito ng gusali. Hindi siya tumuloy sa office ng babae kanina. Pagkakita niyang seryosong nag-uusap ang dalawa. Habang hawak ng lalaki ang palad ng mahal niya. Baka hindi niya matansya ang lalaki. Lumabas siya at inabangan si Jarek. Nakita niyang nagulat ito sa kanyang ginawa. Pero mabilis siyang itinulak saka masama siyang tinignan. Bakit? Wala na ba akong karapatang dalawin man lang si Shreya? Galit sa akin yung tao sa kagagawan mo. Hindi man lang ba ako pwedeng humingi ng tawad? Galit din itong padaskol at masama siyang tinignan. Kinalma naman ni Edison ang sarili, saka tinapik ito sa balikat. Buong akala niya ay nakikipagbalikan ito kay Shreya. Nagsiselo siya, hindi niya maitago. Mas madali kang makakalimutan ni Shreya kung hindi ka na magpapakita pang muli. Magpaalam ka na sa kanya ng tuluyan. Alam mo sa sarili mong hindi kanya kailangan. Ako ang kailangan ni Shreya dahil ako ang ama ng mga bata sa sinapupunan niya. Seryoso niyang mando kay Jarek. Pagkakitong natawa. Hindi ko gagawin yun. Gagawin mo yun para sa akin. Matigas niyang putol sa sasabihin ni Jarek. Naiinis siyang sinulyapan nito. Paano kung sabihin ko ang lahat? Pananakot nito sa kangumisi. Nagtagi sa mga bagang niya. Talagang ginagalit siya ng lalaki. Ako ang gagawa nun at hindi ikaw. Iiling-iling si Jarek. Magpakalalaki ka nga, Edison. Hanggang ngayon, duwag ka pa rin sa nararamdaman mo. Matagal mo nang mahal si Shreya, pero hanggang tingin ka lang. Pangiinsulto nito, at pagkasabi nun ay tinalikuran siya habang tumatawa. Masama niya itong sinunda ng tingin, na gustong habulin ng suntok. Kalaunan ay unti-unti niyang kinakalma ang galit na pumuno sa puso niya nang dahil sa selos. Pagkuway kinuha ang pagkain para kay Shreya na ipinatong sa ibabaw ng kanyang motor at bumalik sa loob ng gusali. Nadatnan niyang umiiyak si Shreya pero agad nitong pinalis ang luha pagkakita sa kanya. Naiinis siyang isipin na dahil iyon kay Jarek. Nararamdaman niyang mahal pa rin nito ang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Edison? Paos nitong tanong. Dinalhan kita ng almusal. May problema ba? Kunwari ay pag-uusisa niya kahit alam naman niya ang rason. Wala to, napuwing lang ako. Pagkuway hinarap nito ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Kumain muna tayo. Hindi pa ako nag-aalmusal. Wala akong gana, Edison. Isusuka ko lang yan. Hindi siya nito sinulyapan man lang. Try mo na lang tong dala kong prutas. Pamimilit niya. Nagangat bigla ito ng paningin at masama siyang tinignan. Bakit ba ang kulit mo ha, Edison? Di ba nga sabi ko wala akong gana? Bingi ka ba? Can you just please get out of my office? Sigaw nitong dinuro ang pinto. Namumula na naman ang mga mata nito na parang maiiyak. Galit niya ring sinalubong ng titig ang mga mata nito. Bakit ba sarili mo lang ang iniisip mo, Shreya? Baka nakakalimutan mong may dinadala ka. Inis niya ring saad. At sa galit ay isa-isang tinanggal sa mesa ang nagkalat ng mga papel at kulang na lang itapon ng mga yon bago inilatag ang dalang pagkain sa ibabaw. Tulala lamang ito at hindi makapagsalita habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Kumain ka na kung ayaw mong subuan pa kita, Shreya. Isuka mo kung gusto mo, pero huwag mong hahayaang magutom yung baby sa loob ng tiyan mo. Bahagyang natigaga si Shreya sa inakto ni Edison. May punto naman ito. Ilang oras na siyang walang kain. Dapat ngay magpasalamat siya dahil kahit binayaran niya ito, heto, concerned sa kanya at nag-abala pang dalhan siya ng pagkain. Nakadama tuloy siya ng konsensya na sinigawan pa ito. Okay, I'm sorry kung nasigawan kita. Kakain na ako, huwag ka nang magalit. Napanguso siyang kinuha ang isang box na may lamang kanin at chicken. Good. Saka naman ito ngumiti
at umupo sa harapan ng kanyang mesa para sabayan siya. Pinilit namang kumain ni Shreya kahit masama ang loob niya kay Jarek sa muli nilang pagkikita. Nagtungo ito sa office para humingi ng tawad sa kanya. Pero heto siya, galit na galit kay Edison na siyang napagbuntunan niya, pero hindi niya man lang magawang magalit kay Jarek kanina. Bagkus ay mabilis niya itong napatawad. Hindi niya alam kung bakit ang bilis matanggap ng sarili niya na may iba na ito. Samantalang alam niya sa sariling, minahal niya ng sobra ang lalaki. Ang nais ni Jarek ay maghiwalay sila ng maayos. Sa 2 taon, ay minahal naman siya ng lalaki at nirespeto. Kaya marahil nagustuhan din ito ng kanyang mga magulang. Hindi naman kasi talaga tumitingin sa katayuan ng buhay ang parents niya. Noon pa man, ay suportado siya sa lahat ng gustuhin niya. Ewan ba niya kung bakit siya mismo ang sumira sa buhay niya. Matapos kumain ng kaunting kanin, ay ang dalang apple nito ang kinain niya. Hindi naman siya nakaramdam ng pagsusuka na ikinatuwa niya. Sasamahan kitang magpa-check up bukas to make sure na maayos sa mga baby sa loob ng tiyan mo. Narinig niya ang sabi ni Edison. Tinignan niya ito. At pagkatapos aasikasuhin na natin ang ating kasal. Tila pagmamadali ng lalaki. Edison, kakasabi ko lang 'di ba? Ayaw kong madaliin ang kasal. Mabigat ang boses niyang tugon sa sinabi nito. Ako ang masusunod, Shreya. Nakausap ko na ang parents mo tungkol dito at pumayag naman sila. Kaya ba't pa natin patatagalin? Isa pa, ayaw kong nakikipag-usap ka pa sa ex-boyfriend mo. Nahimigan ni Shreya ang mabigat na boses ni Edison sa huling tinura nito. Napataas tuloy bigla siya ng isa niyang kilay. Paano naman ito na lamang galing sa office niya si Jarek? Alam naman niyang ito ang tinutukoy ng lalaki. Teka nga lang, Edison. Aniya, kulang na lang ma-high blood siya. Ako ang mapapangasawa mo. Natural lang na magselos ako. Salo nito bago pa man matapos ang sasabihin niya. Napaawang ang labi niya sa sinabi ng lalaki. Selos? Pwede ba, Edison? Lumugar ka nga sa dapat mong kalagyan? At wag na wag mo akong dinidiktahan. Binayaran lang kita para tumayo sa tabi ko at magkunwari. Para sa kaalaman mo, employee lang kita. Tandaan mo yan. Inis na saad ni Shreya. Hindi niya napigilan ang sariling wag mainis sa lalaki. Wala pang kahit na sinong tao ang nanghimasok sa buhay niya. Tanging ito lang. Mga magulang nga niya hindi siya tinuruan sa pwede niyang gawin. Pero tila hindi naman nagustuhan ni Edison ang sinabi niya. Nagbaga bigla ang mga mata nito sa galit. Na tumayo sa kinauupuan at tumitig sa kanya. Alam ko yun, Shreya. At tandaan mong tayong dalawa lang ang nakakaalam nun. Kaya wag mo akong gawing tanga sa paningin ng iba. Kung hindi mo kayang irespeto ang desisyon kong layuan ng lalaking yun, maghanap ka ng iba habang patuloy kang nakikipagmabutihan sa ex mo. Saka ito tumalikod. Napaigtad pa siya nang bumagsak ang pinto sa office niya. Masama ang loob na napatingin siya sa nilabasan ni Edison. Bakit parang silos na silos ito kay Jarek? Anong nangyayari sa lalaking yun? Grabe pag-umarte. Akala mo totoong boyfriend niya. Visit? Napamura siya sa inis. Oo, maghahanap ako ng lalaking ipapalit ko sa'yo. Marami akong pera. Ang kapal ng mukha mo para gawin sa akin to, Edison. Bulyaw niya sa pinto ang nilabasan nito, na tila ba naroon pa rin ang lalaki. Umabot ng 3 araw na hindi nagpakita si Edison kay Shreya at hindi naman alam ng dalaga ang gagawin. Tumawag na siya kay Luigi at sinabi ng kaibigan na busy sa talyer ang lalaki. Inalam niya ang address nito pero hindi niya ibababa ang pride para puntahan at pakiusapan ng mokong na yon. Kasi naman friend, tingin ko talaga nagsiselos si Edison kay Jarek. Saad ni Luigi sa kabilang linya nang muli siyang tumawag. Wala siyang planong makiusap kay Edison para lamang bumalik ito pero talagang tinitikis siya. Ang kapal ng muka. Talagang pinangatawanan ng lalaki ang kagustuhan. Siyempre hindi naman siya basta-basta makakapaghanap ng ibang lalaking papalit kay Edison. Lalo pat na ipakilala niya na ito sa mga magulang niya na siyang ama ng kanyang mga anak. Ano na lang ang iisipin ng parents niya? Isa pa ay nakuha na ni Edison ang simpatya niya at may tiwala na siya rito, lalo at nakasama niya ito ng magdamag sa iisang bahay.
Minsan pa niyang inunawa ang sinabi ng kaibigan. Paano mo naman nasabing nagsiselo siya, Aber? Mataray niyang tanong. Friend naman, mahal ka ni Edison, hindi ba obvious? Bulalas nito. Natigilan siya sa sinabi ni Luigi. Imposible. Wala pang 1 linggo simula nang magkakilala sila. Isa pa ay buntis siya sa ibang lalaki. Napapailing siya. Sigurado hindi ka maniniwala sa akin, pero alam ko ang damdamin niya para sa'yo. Tanungin mo pa siya para maniwala ka. Sa muli ay nagsalita si Luigi sa kabilang linya. Kaya pala ganoon ang kinikilos ni Edison. Kaya pala sobrang asikaso siya nito. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya na may kakaibang kasiyahang naramdaman sa puso niya sa kaalaman na mahal siya ni Edison. Puntahan mo siya, kausapin mo, ganun lang. No way, Luigi. Ako pa ang gagawa nun? Dapat siyang manunuyo sa akin. Tawagan mo siya ngayon din at sabihin mong hihintayin ko siya dito sa bahay, okay? Bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Sige, tatawagan ko na siya para makapag-usap na kayo. Saad na lamang nito. Salamat, Luigi. Nang maibaba ang kanyang cellphone, ay dali-dali siyang nag-ayos sa sarili. Minsan pa niyang naisip kung totoo ang sinabi ni Luigi na mahal siya ni Edison. Bakit kaya hindi na lang niya ibaling sa lalaki ang nararamdaman niya para kay Jarek nang tuluyan na siyang makapag-move on? Kinahaponan ay pumarada kaagad ang motor ni Edison sa harap ng kanyang bahay. Kaya excited siyang pinagbuksan ng lalaki. Saktong hinuhubad nito ang suot na helmet. Siya naman ay nakatitig lang sa lalaki. Hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito at siya ay nilapitan. Okay ka lang ba? Tinawagan ako ni Luigi. Saad nito. Iniawang niya ng malaki ang pinto para makapasok ito. Kung hindi ka pa tinawagan ni Luigi, hindi mo pa ako pupuntahan. Inirapan niya ito. Ipinahalatang masama ang loob niya. Kaya lang naman ako nagpunta para itanong sa'yo kung payag ka sa sinabi ko. Lalayuan mo ang surot na yon pagkatapos ay okay na tayo. Ngisi nito. Tinawag nitong surot si Jarek. Hindi siya makapaniwala. May magagawa pa ba ako? Oo na. Napipilitan niyang wika. Ayos. Pabulong naman ni Edison at tuwang-tuwa. Ang totoo ay miss na niya si Shreya. Kung pwede nga lang itong yakapin at hagkan, ay baka ginawa niya na. Sa 3 araw na hindi siya nagpakita, ay nakontento na lamang siyang tanawin ito sa malayo. Nag-aalala na baka nga hindi na makalapit pa ito. Mabuti na lamang at tinawagan siya ni Luigi kanina. Agad siyang nagpatiuna sa loob. So, payag ka na rin na asikasuhin agad natin ang ating kasal? Ganun ba yon? Paniniguro niyang tanong. Oo na. Baka mamaya kung ano na naman pumasok dyan sa utak mo. Tugon ni Shreya. Muling napayas ang lalaki na hindi ipinahalata sa kanyang kasamang babae. Ilang araw ang lumipas at naging abalang magkasintahan sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Hindi pumayag si Edison sa fake marriage at walang nagawa si Shreya. Masayang-masaya naman ang parents ng dalaga habang nasasaksihan ang pag-iisang dibdib ni Edison at Shreya ngayong araw. Maraming nagulat sa biglaang pagpapakasal ng anak ng mag-asawang Cruz na pinag-usapan ng marami dahil kilala nga naman ang pamilya. At nabuhay ang kontrobersyal na buntis ng araw ang babae bago pa man magpakasal. Pero dinedma na lamang iyon ni Shreya. Huwag lang manalaman ng lahat na si Jarek mismo ang ama ng dinadala niya at hindi ang lalaking pinakasalan. Congratulations, friend. I'm happy for you. Isa sa dumalo sa kasal nila ay ang kanyang best friend syempre na si Luigi. Niyakap siya nito at nakipagbeso. Late na ito nakarating kasama ang boyfriend, kaya ngayon lang sila nakapag-usap. Nang pareho silang makatapos ng college, ay kapwa sila naging busy ng kaibigan. At sa totoo lang, ngayon lamang ulit sila nakapag-usap ng personal. Thank you. Wish ko rin makapag-asawa ka na. Wika nito. Tumawa ito at sinulya pa ng nobyong nasa kabilang bahagi ng venue. Kausap ng kanyang asawa at ng iba pang bisita. Wala pa sa plano, bago pa lang naman kami ni Alex. Siya man ay napasulyap sa nagtatawa ng kalalakihan, sa kabila na tila kinakantyawan ng mga ito ang asawa niya, na tinutugon lamang ng tawa ni Edison.
Nagpalitan naman sila ni Luigi ng ngiti. So, anong masasabi mo kay Edison? Tanong nito sa kanya. Okay siya. Tipid niyang tugon na muling sinulyapan ng masayang asawa sa hindi kalayuan. Sakto namang napapatingin nito sa kanyang gawi. Matagal nagsugpong ang titig nilang dalawa. Walang gustong magbaba ng tingin hanggang sa mga naroon ay nakapansin sa kanilang dalawa. Hindi naman mahirap mahalin si Edison. Napakabait nga at sweet nito. Bonus na lang ang pagiging gwapo. Pero may bumubulong sa isipan niyang nagkukunwari lamang silang dalawa. Oo nga't sinabi ni Luigi na mahal siya ng lalaki. Pero hindi naman ito pinagtapat sa kanya ni Edison. Pero kung sakali man, willing din naman siyang mahalin ito at kalimutan ang tunay na ama ng kanyang mga anak. Tumikhim si Luigi. Wait lang friend ha, lalapitan ko lang si Edison. Pagkasabi ay tumalikod ito at iniwan siya. Nakita niya itong lumapit sa tumpok ng mga bisita. Kung nasaan si Edison, hindi niya marinig kung anong sinabi ni Luigi sa kanyang asawa. Pero napatingin sa gawin niya si Edison, na kalaunan ay palapit sa kanya. Hindi nagtagal ay nasa harapan niya na ito. Hindi niya alam ang gagawin nang hawakan ni Edison ang isa niyang kamay at hinihila padungo sa kalagitnaan ng mga bisita. Saka lamang niya napagtanto na gusto pala siya nitong isayaw nang hapitin siya ni Edison sa bewang. Edison, nakakahiya, ang daming tao. Pabulong niya sa asawa. Alam niya kasing sa kanila nakatingin ng ilang bisita. Naroon ang magulang ng lalaki, maging ang kanyang mga magulang, higit sa lahat mga bisita. Mahal kita, Shreya. Sa halip ay tugon ni Edison sa seryosong boses. Napalunok siya at kinabahan bigla. Naumid at hindi alam ang sasabihin. Bakit ngayon lang nagtapat si Edison? Kung ganoon, totoo nga ang sinabi ni Luigi. Isang partikular na rason kung bakit tahimik si Edison sa sulok na nakatingin lamang sa isang babae na makikita sa hindi kalayuan ng inuokupan niyang mesa. Walang iba kundi si Shreya Cruz. Masaya ang babaeng nakikipagkwentuhan sa pinsan niyang si Luigi. Kasama pa ang tatlong kaibigan ng mga ito. Best friend ni Luigi si Shreya at magkadikit ang dalawa. Lalo na at pareho ng eskwelahang pinapasukan noong kapwa na sa kolehiyo ang mga ito. At ngayong nakagraduate na ang magkaibigan ay close pa rin. Na-surprise pa siya nung malaman na kaibigan pala ni Luigi ang babaeng matagal niya nang hinahangaan. Kaya lalo siyang nagkaroon ng pag-asa para makuha ito. Hello, Jarek. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng lalaki. Kanina pa ako nakaabang. Siguro naman pagkatapos nito, tapos na rin ang obligasyon ko. Iritable ang lalaki sa kabilang linya. May nakabook na akong isang kwarto sa hotel. Ikaw na ang magdadala kay Shreya doon. Pagdating niyo ako na ang bahala. Tugon niya na hindi pinansin ang sinabi ni Jarek. Nasa kabilang mesa lamang ito nakasama sa birthday ni Luigi at escort ni Shreya bilang boyfriend ito ng babae. Okay. Kaagad ibinaba ang linya. Tinungga niya rin ang isang kopitang alak na nasa kanyang harapan at sumandal ng maayos sa kanyang upuan. Madilim sa parting yun at walang nakakapansin sa kanya. Maya-maya ay tumayo ang 5 babae. Sinundan niya ng tanaw si Shreya na pumagitna sa bulwagan kasama ang iba pang kaibigan. Umindak ang mga ito maging ang pinsang si Luigi. Halos 4 na oras nang nakakalipas nang magsimula ang birthday party ng pinsan. Kaya mahahalatang lasing na ang mga babae. Naging magaslaw na ang kilos ng mga ito sa gitna na sinasabayan ng maharot na tugtog. Humihiyaw sa saya na tila ba may sariling mundo. Bawat galaw ni Shreya ay naaakit siya. Napakaganda ng dalaga. Walang kahit na sino mang hindi makukuha ang atensyon nito. Nang magsawa ang lahat sa pagsayaw, ay bumalik sa kanilang mesa ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, ay nagpapasuray-suray na si Shreya. Halatang lasing. Mabuti na lamang at naalalayan ng ibang kasamahan. Maya-maya ay tinawagan na muli niya si Jarek at inutusang dalhin na sa hotel si Shreya. Agad namang sumunod ang inutusan. Lumapit ito sa nobya at sinimulang ayain pa uwi. Matagal pang nagpaalam si Shreya sa mga kaibigan sa party. Pagkatapos ay dinala na ito ni Jarek sa kotse. Siya naman ay sinundan ng dalawa hanggang sa makarating ng hotel.
Nanatili siya sa kanyang motor habang hinihintay si Jarek na lumabas. Nang makaalis na ito ay saka siya pumasok sa loob ng hotel. Tuloy-tuloy sa silid na pinagdalhan nito kay Shreya. Pagkapasok ay nakita niyang nakahiga sa ibabaw ng kama ang dalaga. Nakapikit ang mga mata, bahagya pang nakalihis ang suot na bestidang puti. Marahan siyang pumasok at sinara ang pintuan. Matagal niyang pinagmasdan ng babaeng mahal bago umupo sa gilid ng kama. Hindi niya mapigilang damhin ang pisngi nito na napakatagal na panahong hinintay niya. 5 years bago mapapasa kanya ang babae. Marahan niyang inangkin na nakakaakit nitong mga labi. Jarek, ungol ng babae na nagpaalarma sa kanya. Bahagya itong nagdilat ng mga mata, kaya napahinto siya sa paghalik. Mabuti na lang at muli itong pumikit. Tumayo siya at pinatay ang ilaw. Hinayaang tanging malamlam na liwanag lamang ang tumatanglaw sa kanilang dalawa. Napapalunok siya habang unti-unting hinuhubad ang lahat ng kanyang suot. Wala siyang itinira bago lapitan sa kama ang babae at muling siilin ng mapangahas na halik sa labi. Di naman niya rin ang pinakamaselang parte ng katawan nito na nagpaungol sa babae. Jarek! Bulong nito sa pangalan ng nobyo na nasisiyahan sa pag-aakalang ito ang kasama sa gabing iyon. Naiinis mang marinig ang pangalang binubulong nito na inakalang nagpapaligaya sa babae ay hindi na lamang niya binigyan ng pansin. Natural lang na isipin nitong si Jarek ang kasama dahil ito ang nobyo ng babae. Para na siyang nahibang sa nalalasahang tamis sa labi ni Shreya habang maalab itong hinahalikan sa labi. Hindi niya maiwasan ang kakaibang pagbulong sa pangalan nito habang dala ng kamunduhan. Dama niyang gising ang diwa ni Shreya dahil tumutugon ito sa bawat paghalik niya. Umuungol sa bawat haplos niya na tila ba nasisiyahan na mas lalong nagpapaliyab sa kanyang pakiramdam. Hindi niya pinalagpas damhin ang bawat parte ng katawan nito. Bawat madaanan ng kanyang labi ay alam niyang nag-iiwan iyon ng marka. Napapaliyad dito sa sensasyong ipinapadama niya hanggang sa tuluyan niya na itong angkinin. Napaigik ito sa sakit na magtagumpay siyang pag-isahin ng mga katawan nila. Saglit siyang huminto nang muli ito magdilat ng mga mata at tinitigan siya. Dama niya ang buong pagmamahal nito para sa inakalang lalaki. Nagawa pa nga nitong haplusin ang mukha niya. Pinahid niya ang luha nito at dinampian ng halik sa pisngi. Wala itong kamalay-malay na siya ang kasama ng gabing iyon dahil lango sa alak. Sa muli ay umindayog siya sa ibabaw nito. Kasabayang mararahas na galaw na tila ba may nais abutin habang mahigpit itong yakap. Walang mapagsidla ng kaligayahan ng kanyang nararamdaman pagkatapos niyang madala sa rurok ng kaligayahan ang babaeng mahal. Sa pagod ay nakatulog itong muling nakayakap sa kanya. Pagkatapos ay saka naman niya nilisan ng lugar. Si Jarek ay inatasan niya lang mapalapit kay Shreya para sa sariling kagustuhan at ang bagay na yun ang nagpapabagabag ngayon sa kanya. Ang katotohanang siya ang ama ng mga anak ni Shreya ay isang malaking sekreto. Ngayon ay may namumuong magandang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang 4 na buwang lumipas ng ikasal silang dalawa ni Shreya, ay masasabing nagtagumpay siyang paibigin ito. Ramdam niyang nauhulog na ang loob nito sa kanya. Lalo't alam ng babaeng mahal niya ito. Hindi niya rin mapigilan ang kakaibang excitement sa pagdating ng kanilang anak na kambal. Wala ng 2 buwan ay makikita niya na ang mga ito. Sinikap naman niyang sabihin kay Shreya ang mga nangyari noon. Pero sa huli naisip niyang hindi kailangan pang malaman ng babae. Tutal ay sila lang ni Jarek ang nakakaalam ng lihim na yon. Mabuti naman at napadalaw kayo rito, iha. Masayang salubong ng ina ni Shreya sa kanila. Yes, ma'am. Agad hinalikan nito ang ina. Ali kayo, pasok. Kumusta kayong dalawa? Anak ko, ang dad mo. Kahapon pa kayo inaantay. At ang tagal ng 4 na buwang hindi kayo nagagawi rito. Nagtatampo ang boses nito. Nag-bless naman si Edison sa kanyang ina. Pagkapasok nila sa sala, ay naroon ang iba pang bisita. Kaarawan kasi ng dad niya. Kung hindi ko pa birthday wala din kayong balak dalawin kami.
Pati ang dad niya ay may himig pagtatampo ang boses. Ngumiti siya at humalik sa ama. Si Edison naman ay nag-bless. Agad din itong hinila ng kanyang ama sa mesa ng mga kalalakihan. Ang iba doon ay mga kakilala ng ama niya sa negosyo. Nilingon siya ni Edison na tila ba nagpapaalam. Kaya tinanguan niya ito. Ang ina naman ay inakbayan siya paupo sa harap ng isang mesa. May mga kasamahan din ng kanyang ina sa mesa. At naroon ang tita Jasmine niya at tita Flor. Ang lahat ng naroon ay binati siya sa nalalapit niyang pagkakaroon ng baby. Alam mo iha, hiyang ka na ikasal ka kay Edison. Lalo kang gumanda kahit buntis. Saad ni tita Jasmine. Napangiti siya. Ang ina naman ay natawa. Naku tita, bago pa man ako makilala ni Edison, maganda na po ko. Balik biro niya, kaya nagtawa na ng mga ito. Sino ba kasi ang mag-aakalang si Edison pala ang destiny mo iha? Akala ko si Jeric. Singit ni tita Flor. Hindi siya kumibo palibhasa kasi wala ang dalawang kapatid ng kanyang ina noong ikasal siya kay Edison. Kaya napapaisip ang mga ito kung bakit nga ba biglaan ang pagpapakasal niya sa lalaki. Ganun man ay hindi niya pinagsisisihan. Maswerte siya dahil mahal siya ni Edison sa kabila ng kanyang kalagayan. Palagay nga niya ay mahal na rin niya ang asawa dahil sa pagmamahal na pinapakita nito sa kanya. Naku, wag na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa iha, kumain ka na. Tumayo ang kanyang ina at kumuha ng pagkain para sa kanya. Dahil dito'y napalitan ang topic ng mga ito. Nauwi iyon kay Edison na nasa kabilang mesa kasama ang kanyang ama. Alam mo Mars, hindi naman sa pangmamaliit kay Edison ano. Alam naman natin na galing siya sa mahirap na pamilya. Paano niya ba siya nagustuhan para kay Shreya? Samantalang di hamak na mas bagay naman siya sa uniko iho ko. Natatawang saad ng isa sa kaibigan ng mommy niya. Natigil siya sa pagsubo at napatingin ng masama sa babaeng nagsalita. Kilala niya kasi ang tinutukoy nitong uniko iho. Yun lang naman ang anak nitong napakamamas boy na 6 na taon na ay umiihi pa sa higaan. As in no way niya itong magugustuhan. Mars, kami naman ay hindi namimili ng mapapangasawa ni Shreya. Basta ba mahal ang anak ko at syempre responsableng tao. Nakilala namin si Edison sa pagiging masipag. Hindi mo na itatanong. Pagka-graduate niya ng college ay pumaibang bansa at pag-uwi ayan, nakapagpatayo ng talyer. Masayang tugon ng kanyang ina na proud pa sa manugang. Siya naman ay napangiti sa pagtatanggol ng ina sa kanyang asawa. Totoo naman iyon. Nakitaan niya ng kasipagan si Edison, hindi lamang sa bahay kundi sa trabaho. Bukod doon ay mapagmahal, malambing, basta lahat na yata ay na kay Edison. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Edison sa kanya habang pauwi na sila. Kapwa na sila nasa loob ng sasakyan gamit ang kanyang kotse. Hindi niya kasi makalimutan ang pangmamaliit ng kaibigan ng mom niya kanina kay Edison tungkol sa katayuan nito sa buhay. Hindi nga niya napansin yun noon, kundi ang kabutihan lamang ng lalaki ang kanyang nakikita. Umiling siya bago nagsalita. May naalala lang ako. Pagkuway umayos ng upo paharap kay Edison at tinitigan ito. Wala siyang ibang nakikita ngayon, kundi ang gwapong lalaki na nasa harapan niya ngayon. Ang matipuno nitong braso dahil banat sa trabaho. Ang malapad nitong dibdib na parang hinulma ng isang magaling na pintor. At ang mukha ng lalaki na sadyang pinagpala. Ano naman ang naalala mo at kailangan mo pa akong titigan ng ganyan? Sa halip na magmaniobra ng sasakyan, ay humarap ito sa kanya. Nakangisi ang lalaki, nanunodyo. Bumuntong hininga siya bago sinabi kay Edison ang pamamaliit rito ng isang bisita ng kanyang ina. Pero tanging tawa lamang ang sinagot ni Edison. Saka nagsimulang buhayin ang makina ng sasakyan. Ba't ganyan ang reaksyon mo? Hindi ka ba galit or nasaktan man lang? Aniya, natila siya pa itong nag-emote. Mukhang mas affected pa siya kaysa rito. Isa lang naman ang mahalaga sa akin, Shreya. Ikaw at ang magiging anak natin. Hindi ko kinakahiyang mahirap ako. Dahil balang araw, magiging matagumpay ako at papantayan ko ang kayamanan nila. Pahayag nitong puno ng confidence sa sarili. Napangiti siya. Napuno ng kaligayahan ang puso niya
sa sinabi ni Edison, "Anak natin." Napakasarap niyon pakinggan, na kung saan nga ay nauna niyang nakilala si Edison kay Jarek. Puno ng paghanga niya itong tinitigan. Basta habang tumatagal, pakiramdam ni Shreya, nahuhulog na ang loob niya rito. Ewan ba, tila kay sarap sa kanyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Pagdating nila sa bahay ay inalalayan siya ng asawa na bumaba ng sasakyan. Hawak siya nito sa isang kamay at sinasapo naman ng isa ang kanyang likuran. Hindi sinasadya ay napahawak siya sa dibdib nito at napatitig sa mukha ng lalaki. Hindi naman sana niya iyon bibigyan ng mali siya. Kaso napagkit ang titig nila ni Edison sa isa't isa. Para siyang namagnet sa kinatatayuan na hindi magawang alisin ang titig sa gwapong mukha ng lalaki. Bahagya itong ngumiti, rason para umarko ang puso niya. Hindi mahirap mahalin si Edison. Yun ang binubulong ng puso niya ngayon. "Nararamdaman mo ba?" Pilyong tanong nito. Umarko ang kilay niya nang muli itong ngumiti. Nakadikit na ngayon ang lalaki sa kanyang malaking tiyan. Siya naman ay napangiti rin. Ramdam niya kasi ang malakas na pagsipa ng kambal sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa kanyang pakiramdam ay kinakarati nito ang lalaki. Oo, ang likot nila sa loob. Saad niya, bago sila nagkatawa ng dalawa. "I love you, Shreya." Pagkuway sumeryoso si Edison bago nagsalita. Mahina pero puno ng pagmamahal. "Edison, mahal na rin kita." Pag-aamin ni Shreya, yun naman talaga ang nararamdaman niya. Siguro naman, worth it kung kay Edison niya ibibigay ang puso niya. Sa pangalawang pagkakataon, nagmahal siya at nagtiwala. Sa kaligayahan ni Edison, ay niyakap siya nito at hinalikan sa labi. Halik na tila pamilyar sa kanya. "Happy first anniversary, love." Ginising si Shreya ng mainit na halik ni Edison ng umagang yun. And yes, very first anniversary nilang dalawa bilang mag-asawa. Ganoon kabilis ang panahon, at 3 months na ang kanilang kambal na sina Edsel at Sheena, na itinuring tunay na anak ni Edison. Honestly, hindi naranasan ng yaya ng dalawang batang magpuyat sa gabi para alagaan ang dalawang bata. Si Edison ang nagigising para magtimpla ng dalawa, at minsan, ito pa ang kasama sa kwarto ng mga bata. Sa sobrang pagmamahal nito sa kanyang anak, ay minsan iniisip ni Shreya na tila ba si Edison ang totoong ama ng kambal. Pero naisip niyang baka mahal na mahal lang siya ni Edison, kaya ganoon na rin kamahal ng asawa niya ang kanyang dalawang anak. "Happy anniversary to love." Bumangon siya ng alalayan nitong tumayo sa kanilang kama. "May surprise ako sa iyo, love. Close your eyes." Naglalambing pa ito. Natawa siya. Ang corny ng asawa niya pero tila kinikilig siya. Okay. Nagsimula na siyang mga pa habang naglalakad nang ipikit ang kanyang mga mata. Inalalaya naman siya ng asawa. Marahan silang naglakad hanggang sa komedor. Saka siya inutusang idilat ang kanyang mga mata. Sa mesa ay may mga putaheng nakahain. May cake at may balon sa gilid ng table na may nakaprint na mukha nilang dalawa. At may tigi-isang letrang Happy Anniversary Love na nakadikit mula sa balloons na makikita sa kisame ng kanilang kusina. Talagang pinagpuyatan ni Edison gawin ang mga yon habang tulog siya. Hindi niya akalaing sa sobrang saya ay napapaiyak na pala siya. "Edison, thank you." Yumakap siya sa asawa na naiiyak. "Hey, wag kang ganyan, okay? Dapat smile lang." Natatawang hinagod ni Edison ng kanyang likod bago kumawala sa kanya at nag-abot ng bulaklak. Simula nang ikasal silang dalawa, ay walang araw na hindi siya pinasaya ng lalaki. Araw-araw siyang pinangingiti. Naalala pa niya ang araw ng kanyang panganganak. Hindi siya iniwan ni Edison hanggang delivery room ay sinamahan siya nito kahit pinagbabawal ng doktor. Pero wala pa ring nagawa ang lalaki dahil hindi ito pwede sa loob. Pero nagising naman siyang nasa tabi niya ito kasama ang kanyang mga magulang matapos niyang iluwal ang kanyang mga anak. "Salamat, Edison. Masaya lang talaga ako." Aniya habang pinapahid ang luha. Hinalik-halikan siya nitong natatawa saka inalalayang umupo.
Saka sila sabay na masayang nag-almusal. Happy anniversary to both of you, friend. Bati ng kanyang kaibigang si Luigi na nasa kabilang linya. Nasa office na siya ng mga sandaling iyon at 1 week na siyang nakakabalik sa trabaho. Ayaw niya kasing mapagod ang ama dahil pinagbawal iyon ng doktor, lalo at high blood ito. Bawal mapagod, ma-stress at mapuyat. Hindi naman iyon maiwasan sa trabaho, kaya eto siya na muli ang nag-handle ng kanilang negosyo. Thank you, friend. Tugon niya. Kayo, kailan ikakasal? Balik tanong niya pero tinawanan lamang nito. Wala pa sa plano. Syempre, nag-iipon muna para sa future ng mga bata. Nga pala, daan ako dyan sa office mo May ibibigay akong regalo para sa'yo. Magpapahatid na lang ako kay Insan. Uwi ka nito. Sinong Insan? Balik tanong niya. Sa tagal nilang magkaibigan ni Luigi, ay wala siyang nakilalang pinsan nito. Saglit na tigilan si Luigi sa kabilang linya. Nadulas lang naman siya. Natutup tuloy niya ang kanyang bibig. Sa bagay, ano namang masama kung malalaman ni Shreya na magpinsan sila ni Edison. Hindi ko nabanggit sa iyo, friend, na magpinsan kami ni Edison. Pasensya na. Actually, siyang nakiusap sa akin na kunin mo akong substitute ng daddy ng anak mo. Paliwanag niya. Si Shreya naman ay natigilan sa kabilang linya. Pati si Edison ay walang nababanggit tungkol sa kanya sa bagay na yon. May inilihim pala sa kanya ang lalaki. Anong motibo nito para maging substitute ng anak niya? Pinilit pa siyang makasal silang dalawa kaagad, kahit na wala sa plano niya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Shreya. Friend, nandyan ka pa ba? Tanong ni Luigi sa kabilang linya. Yeah, mabuti pa pumunta ka na lang, dahil may itatanong din ako sa'yo. Hihintayin na lang kita dito. Bye. Pagkasabi ay pinatay ni Shreya ang linya. Saglit siyang tulalang nag-iisip matapos maibaba ang linya. Kung hindi pa kumatok ang kanyang sekretarya dahil daw may bisita siya. Si Jarek nakangiti pa ang lalaki nang pumasok sa loob ng kanyang office. Natigilan siya pagkakita sa lalaki. Ang una niyang minahal. Pakiramdam niya ay bumalik na naman sa isip niya ang mga nangyari sa kanila noon. Pero dahil si Edison na ang mahal niya ngayon, ay baliwala na ito. Hi, bati nito. Alam kong busy ka, Shreya, pero hindi naman ako magtatagal. Ibibigay ko lang to. May iniabot itong card sa kanya. Nang buklatin niya, ay nakita niyang wedding invitation. Ikakasal na si Jarek. Congratulations, Jarek! Saad na lang niya. Tutal ay masaya na siya kay Edison at nais na lang din niyang maging masaya para sa lalaki. Thank you, Shreya. Sana makarating kayo ni Edison. Ngiti nito. Hindi niya ito inimbitahan noong kasal nila ng lalaki. Kaya nagtataka siya kung bakit tila kilala nito ang kanyang napangasawa. Tumango siya. Hindi ako sure, Jarek, pero itatanong ko kay Edison kung makakadalo kami. Busy kasi yun sa talyer. Wika niya. Tumango naman ito at nginitian siya. Inanyayahan niya muna itong umupo dahil tila wala pang balak umalis ang lalaki. Inaantay niya na kahit papaano ay kamustahin man lang nito ang kanilang mga anak. Pero walang plano ang lalaki. Wala itong pakialam sa anak nilang dalawa. Nakapanganak na siya, na ni hi or hello, ay wala siyang natanggap mula kay Jarek. Pinatunayan nitong irresponsable itong tao. At ngayon ay may plano pang mag-asawa. Pero hindi na siya aasa pang kukumustahin man lang nito ang kanilang anak. Marahil nga ay masaya na ito sa planong pagpapakasal sa iba. Nagpaunlak naman ito at umupo. Kasalukuyan silang nag-uusap nang dumating si Luigi. Magkasintahan pa lang sila ni Jarek, ay kilala na nito ang lalaki. Hindi nga lang nagustuhan ni Luigi na makita itong magkasama at nag-uusap pa rin sila ng dating nobyo. Kaya nagpaalam na kaagad si Jarek dahil sa malamig na trato ni Luigi rito. Siguro nga ay galit lang ito sa nangyari sa kanilang dalawa ng lalaki at wala nang iba pang rason. Ba't hindi mo sinabing magpinsan pala kayo ni Luigi? May pagtatampo ang boses ni Shreya nang magtanong pagdating nila ni Edison sa bahay. Sinimangutan niya ito at pabagsak na inalapag ang dalang handbag. Hindi na nagtaka pa si Edison tungkol dito dahil natawagan na siya ni Luigi kanina at nasabing nadulas ang pinsan ng masabi iyon. Malambing na nilapitan ni Edison ang asawa, saka niyakap. Sorry, nakalimutan ko lang sabihin.
Hindi naman importanteng malaman mo. Pagkuway hinalik-halikan siya nito sa pisngi. Sa'yo siguro hindi, pero sa akin mahalaga yun, Edison. Lumipas ang kasal natin. Inabot tayo ng 1 taon pero hindi ko alam ang tungkol dito. Lalong nainis ang babae. Itinulak siya saka nagpapadyak na pumasok ng banyo. Napabuntong hininga si Edison. Hindi niya alam na maramdamin pala si Shreya kahit na sa simpleng bagay ay kinakasama nito ng loob. Ngayon niya lamang iyon nalaman. Nagbihis na lang muna siya saka lumabas ng kwarto nilang mag-asawa upang tunguhin ang kambal. Sir, magandang hapon po. Bati sa kanya ni Yaya Auring pagpasok niya sa loob. Nginitian niya ito. Ako na ang bahala sa mga anak ko. Saad niya. Tumango ang ginang saka siya iniwan. Tulog na ang 2 anak habang nasa crib. Napabuntong hininga siya habang iniisip ang gabing kapangahasan niya kay Shreya. Ang gabing inangkin niya ito nang walang kamalay-malay na siya ang kasama sa kama ng gabing iyon. Binabagabag na naman siya ng kanyang konsensya. Kung alam lamang niya na makukuha din pala niya ang puso ni Shreya, sana'y hindi na niya ginawa pa iyon. Sana'y niligawan na lamang niya ito at nagtiyaga hanggang sa mapasagot. Kaso'y nagpakaduwag siya dahil hindi niya matanggap sa sarili na baka hindi siya magustuhan ng babae. Maling-mali ang kanyang ginawa. Marahan siyang humakbang palapit sa crib at tinalikan ng 2 anak. Iisa lang ang kinatatakutan niya. Kapag nalaman ni Shreya ang katotohanan na baka mawala sa kanya ang kambal. Kaya ang nais niya ay sabihin na lang ng mas maaga pa sa asawang kinatatakutan niya. Lumabas siya ng silid, tutal naman ay tulog pa ang kanyang mga anak. Nadatan niya sa kusina ang asawa habang nagluluto ng kanilang hapunan. Katuwang nito si Manang Auring, kaya naisip niyang ipagpaliban na lang ang sasabihin sa asawa. Matapos nilang maghapunan, komo masama ang loob nito sa kanya, ay nagtungo ito sa silid ng kanilang anak. Habang hinihintay ang asawa, ay inaliw niya ang sarili sa pagfa-Facebook. Nang mainip siya sa paghihintay, ay tumayo siya upang tunguhin ang silid ng mga anak. Love, matulog na tayo, pwede? Paglalambing niya nang pumasok. Pero nakita niyang tulog na pala ang asawa at nakahiga na sa kama ng kambal, katabi ang mga ito. Mabagal siyang lumapit sa kama at inayos ang higa ng mga anak, saka binuhat palabas ng kwarto ang asawa at dinala sa kanilang silid. Nakatulog marahil ito sa matinding pagod na hindi man lang siya kinausap. Tingin niya ay masama pa rin ang loob nito sa kanya. Matapos tabihan, ay niyakap niya ito saka natulog na. Nagising naman si Shreya na nasa kwarto na nilang mag-asawa at yakap siya ni Edison. Nagtatampo pa rin siya rito at naiinis. Kung nais ni Edison na pagkatiwalaan niya ito, dapat ay wala itong nililihim sa kanya. Ngayong nagmamahal na siya ulit, ay naroon naman ang pangamba na baka masaktan na naman siya katulad ng ginawa ni Jarek noon. Tila wala na siyang tiwala sa sarili, na kahit ibigay pa niya ang lahat, ay darating ang puntong masasaktan pa rin siya. Nakatulugan na lang muli ni Shreya ang malalim na pag-iisip. Good morning. Bati ni Edison pagising niya. Hindi niya ito pinansin na tinungo ang banyo, paglabas ay nagbihis lang, saka pinuntahan ang silid ng kambal. Nagpang-abot pa silang mag-asawa, pero hindi niya ito kinibo. Hindi niya rin balak kausapin ng lalaki. Ni magpahatid ay hindi siya pumayag. Sa office na lang din siya kakain ng almusal dahil ayaw niyang makasabay ang lalaki. Ganoon siya nagtatampo rito at habang naiinis siya kay Edison, wala siyang balak kausapin ito. Ano? Hanggang ngayon hindi mo pa rin nasasabi lahat kay Shreya? Kulat si Wilfred nang mabanggit ni Edison ang tungkol sa kanyang problema. Pareho sila ngayon nasa talyer at abala sa pag-aayos ng sasakyan. Dito siya tumuloy pagkagaling niya sa bahay. Paano ko sasabihin yung nalaman nga niyang magpinsan kami ni Luigi, hanggang ngayon hindi pa niya ako pinapansin. Sa totoo lang, gusto ko na rin naman sanang ipagtapat, kaso naduduwag ako. Aniya, pumitik ito sa hangin. Patay tayo dyan, lalo mong pinatatagal. Kung sana'y sinabi mo noon pa, wala ka sanang problema. Paano kung sa iba pa niya malaman? Uwi ka nito. Saglit na tigilan si Edison. Paano nga kaya?
Mabilis siyang naghugas ng kamay at nagpaalam kay Wilfred na tutunguhin niya ang office ng asawa niya. Kaya nang wala silang pansinan, ay hindi siya mapalagay. Kailangan na niyang sabihin kay Shreya ang lahat. Dumaan muna siya sa flower shop upang bilhan ng bulaklak ang asawa. Pagdating naman sa office, ay nasa meeting ito. Kaya minabuting hintayin na lang muna niya ito sa labas. Nang sa gayon, makita kaagad niya kapag tapos na ang meeting nito. 2 oras ang lumipas bago lumabas si Shreya mula sa conference room. Agad siyang tumayo at sinalubong ito, kahit na may kasama pa ang asawa. Saglit na tigilan ng babae pagkakita sa kanya. Pati ang mga kasamahan nito ay natigilan at natuon sa kanya ang paningin. Nagpaalam agad ang mga ito kay Shreya at binati siya bago tumalikod. Siya naman ay lumapit sa babae upang gawaran ng halik, pero umiwas ito. Maging ang inaabot na bulaklak ay dinedma ng kanyang asawa at nagpahabol sa loob ng office. Sorry love, kausapin mo naman ako please. Kagabi ka pa tahimik. Kasunod siya nito hanggang sa loob ng office. Sa sinabi niya ay napalingon si Shreya at tumitig sa kanyang mga mata na tila naluluha. Nag-sorry ka, meaning sinadya mo ang lahat. Hindi lang maliit na bagay para sa akin ang paglilihim, Edison. Dahil hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa sa akin ni Jarek. Ibinigay ko sa kanyang lahat pagkatapos ay parang basahan niya akong ipinagpalit. Masakit, Edison, pero hindi mo alam yun dahil wala ka sa katayuan ko. Nabasag ang boses ni Shreya at naghabula ng mga luha nito. Nasaktan siya sa nakitang ayos ng asawa, kaya madali niya itong nilapitan at niyakap. Hindi niya ito gustong saktan, pero tingin niya ay mas masasaktan ito kapag nalaman nitong pinagsamantalahan niya ito noon. Araw-araw ay sinuyo ni Edison ang asawa. Mapatawad lamang siya nito. Pati nga si Ludia ay tumulong na sa kanya. Kaya naman after 1 week ay okay na silang mag-asawa. Hindi na masama ang loob ni Shreya sa kanya at katunayan ay magkasama sila ngayon sa kasal ni Jarek. Ayaw sana niyang dumalo dahil unang-una umiiwas siya sa lalaki. Baka malaman ng asawa niya na magkakilala sila nito. Isa na namang problema yon. Kagagaling lamang nito sa sama ng loob at ayaw niyang maulit na naman ang nangyaring yun. Lalo at matagal magtampo si Shreya. Padami na ng padami ang dumadalo sa kasal ni Jarek. Habang sila ni Shreya ay kampanting nakaupo kasama ng ibang bisita. Si Jarek ay nakatayo sa bukana ng simbahan kung saan inaantay ang paparating na bride. Panay ang sulyap sa suot na orasan at hindi mapalagay. Ganun na ganun ang naramdaman niya noong ikasal sila ni Shreya sa sobrang excited niya. Nang hindi sinasadya ay napatingin ito sa gawin nilang mag-asawa. Nagtagpo ang mga mata nila pero mabilis siyang umiwas matapos itong tignan ng makahulugan na tila ba sinasabi niyang hindi tayo magkakilala. Nahuli niyang napasulyap sa kanya si Shreya maya-maya. Nagtatanong ang mga mata nito. Ipinagpasalamat na lamang niyang lihim dahil may sumigaw mula sa labas na dumating na ang bride at doon nabaling ang atensyon ng kanyang asawa. Napabuntong hininga siya at pagkuha ng nginitian nito, saka hinalikan ng likod ng palad na hawak niya. Nang magsimula na ang seremonya ng kasal, ay tahimik ang lahat habang sinasaksihan ang kasalan ng 2 hanggang sa matapos. Habang isa-isang binabati ng mga bisita ang bagong kasal, ay tahimik siya. Samantalang si Shreya ay magiliw na nakikipag-usap sa bride ng dating kasintahan sa hindi kalayuan sa kanya. Hi! Congratulations! Bati ni Shreya sa bride ni Jarek na si Alviana. Siguro nga'y nakamove on na siya kay Jarek. Dahil wala na siyang nararamdaman pang kahit na anong selos at sakit sa pagdalo niya sa kasal nito. Oh, hi Shreya! Thanks for coming. Alam mo, hindi ako makapaniwala na dadalo ka sa kasal namin ni Jarek. Masaya itong nakipagbeso sa kanya na para bang magkakilala lamang silang dalawa. Ngumiti siya pagkatapos. Actually, napilitan lang ako. Pagbibiro niya na kinatawa nito. Mukhang masayahin ang napangasawa ni Jarek. Hindi man ito kagandahan, pero may sense of humor kausap. Nakagaanan niya ito kaagad ng loob.
Talagang kayo ang meant to be ni Edison, no? Imagine, 5 years niyang hinintay ang araw na tuluyang maikasal kayo para makasama ang anak niyong dalawa. Nakangiting sad ni Alviana sa kanya. Oo, itinuring na ni Edison na parang tunay na anak ang kambal. Napapangiti niyang saad, na proud sa pagkakaroon ng mabait na asawa. Sana nga'y hindi na magloko si Jarek. Umingos ito. Dahil siya ang totoong ama ng mga anak mo at hindi ang asawa ko. Maniwala ka man or hindi, bago pa man pasukin ni Jarek ang buhay mo, matagal na kaming mag-on. Nakiusap lang si Edison na ligawan ka para malaya niyang magawa ang binabalak niya sa'yo. At para maniwala ka, tignan mo ang CCTV footage ng hotel to make sure na si Edison ang kasama mo nung gabi. Ani Alviana. Hindi nakapagsalita pa ulit si Shreya dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Dama niya rin ang pangangatal ng kanyang kalamnan dahil totoo ang sinabi nito. Wait, bakit mo sinasabi sa akin ng kasinungalingang yan? May bigig sa lalamunan niyang tanong. Matagal ko nang alam ang totoo at nahihirapan akong tanggapin na iniisip mo ako ang rason kung bakit kayo naghiwalay ni Jarek samantalang kagagawa ni Edison ang lahat. Paliwanag dito. Mas lalong tumindi ang nararamdaman niyang pangangatog na kinailangan niyang umupo saglit. Nandito ka lang pala, babe. Halika na, aalis na tayo patungo sa venue. Saktong lumapit sa kanila si Jarek na nakangiti. Wala itong nahalata sa kanilang dalawa. Shreya, sumunod na lang kayo ni Edison ha. Mauna na kami ni Alviana. Salamat sa pagpunta. Sabay akbay nito sa asawa at tumalikod. Bye, Shreya. Paalam ka agad ni Alviana sa kanya. At hawak ang kamay ni Jarek na tumalikod. Samantalang siya ay naiwang tulala. Love, tara na. Wika ni Edison nang lapitan siya. Napatingin siya rito. Sana'y hindi totoo ang sinabi ni Alviana. Dahil kapag nagkataon, hindi niya alam ang gagawin at mararamdaman. Napansin ni Edison na naging tahimik si Shreya hanggang sa makauwi sila. Pagdating sa bahay, ay nagbihis lamang ito at nagpaalam sa kanyang may pupuntahan. Sasamahan na kita, love. Presenta niya na kinakabahan sa kilos ng asawa kung ano bang nangyayari. Hindi na, Edison. Wika nito at tinungo ang garahe, saka sumakay ng kotse at pinaharurot iyon. Napasunod na lamang si Edison nang tingin sa papalayong asawa. Sa hotel naman dumiretso si Shreya kung saan siya dinala ni Jarek ng gabing may maganap sa kanila. Tumuloy kaagad siya sa opisina ng pamunuan ng hotel at hiningi ang CCTV footage ng petsa at oras na dinala siya ni Jarek doon. Hindi naman siya nabigo. Habang pinapanood ang video, ay umaalo ng dibdib niya sa kaba. Kita sa entrance ng hotel ang pagpasok ni Jarek at buhat-buhat siya habang isinakay ng elevator patungo sa isang silid. Napamulagat siya nang hindi nagtagal ay umalis ito at kitang-kita niya ang pagpasok ni Edison sa silid niya at halos umaga na ito lumabas. Humihingal siya nang marating ang nakaparadang kotse sa labas ng hotel matapos panoorin ng video. Edison, paano mo nagawa sa akin to? Puno ng hinanakit na tanong niya sa kanyang isipan. Galit na galit niya ang pinaghahampasang manibela ng sasakyan habang humahagulhol sa iyak. Buong akala niya, si Edison na ang lalaking para sa kanya, pero mapagsamantala. Matapos umiyak at kalmahin ang sarili, ay umuwi siya ng bahay. Magtutuo sila ni Edison. Gusto niyang marinig ang dahilan nito kung bakit siya nagawang pagsamantalahan ng gabing yon. Matagal siya nitong pinaikot sa sarili nitong palad. Pagkatapos ay sasabihing mahal siya, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Malakas na sampal ang dumapo sa magkabilang pisngi ni Edison nang salubungin ng asawa pagkarating nito sa bahay. Natigagal siya at dagli ang niyakap si Shreya dahil umiiyak ito matapos siyang bigyan ng 2 sampal. Pero nagpumiglas ito mula sa pagkakayakap niya at hindi tumigil hanggat hindi niya ito nabibitawan. Lalo pang namalisbis ang mga luha nito. Bitiwan mo ako, Edison. Kinasusuklaman kita! Kasabay ng pag-iyak nito sa malakas na sigaw, nang sa muli ay nilapitan nito at hinawakan sa palad. Takot ang namayani sa kanya sa pagkakataong yun. Love, anong nangyayari?
Naguguluhan si Edison sa asawa. Kanina pa siya hindi mapalagay nang umalis ito pagkagaling nila sa kasal ni Jarek. Kakaiba ang kinikilos ni Shreya. Tila ba may kung anong nangyayari. At heto na nga na ginabi na ito ng uwi ay hindi niya alam kung saan galing ang namumuhi nito sa kanya. Masama siya nitong tinignan sa mga mata habang umiiyak. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Edison. Alam ko na ang lahat. Manluloko ka. Hayop! Nang hindi makatiis sa galit ay sinugod na naman siya nito at pinagsasampal. Natigilan siya saglit bago pinakalma ang asawa. Kung paano nito nalaman ay hindi na yun mahalaga. Kailangan niyang magpaliwanag at humingi ng tawad. I'm sorry, Shreya. Sa sinabi ni Edison ay natigilan si Shreya. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Inaamin nito ang kahayupang ginawa sa kanya. Lalo siyang nagalit at dinuro ito. Sorry lang, Edison. Ganun na lang yun. Sa tingin mo ba mapapatawad pa kita? Ang galing na mga plano niyong paglaruan ako. Ang laki kong tanga na walang kamalay-malay. Naniloko niyo ako at piniikot sa palad niyo ni Jarek. Mga wala kayong puso. Ginawa niyo akong isang bagay. Pareho ko kayong minahal. Niloko niyo lang pala akong dalawa. Umieko ang sigaw ni Shreya sa buong kabahayan habang umiiyak. Shreya, hindi totoo yan. Minahal kita. Sobrang mahal kita. Alam kong mahirap paniwalaan to. Pero nagawa ko ang lahat ng yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pilit na lumapit si Edison sa asawa upang aluhin ito. Pero sinalubong lamang siya ng malalakas nitong sampal. Deserve niya naman, kaya tinanggap niya ang lahat ng gustong ipataw sa kanya ng kanyang asawa. Basta pagkatapos nito, ay hiling niyang mapatawad siya ng babae. Hindi na nakatiis pa si Manang Auring na lumapit na sa mag-asawang nag-aaway. Dinig niya hanggang silid ng kambal ang sigaw ni Shreya at nararamdaman niyang hindi simpleng pag-aaway yon dahil nakita niyang halos maglumuhod si Edison pero minanduhan siya ni Shreya na ilabas lahat ng mga gamit ni Edison sa bahay. Hindi naman makapaniwala si Edison na tumingin sa gawin ng asawa pagkarinig ng sinabi nitong iyon. Shara, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mong ilayo sa akin ang mga anak natin. Pagmamakaawa ni Edison sa asawa. Namumula ang mga mata ng lalaki sa luha na minsan pang nagmakaawa sa babae. Umalis ka na, Edison, dahil hindi na kita kayang makita. Sana, bago mo ako pinagsamantalahan, inisip mo muna magiging damdamin ko. Patuloy sa pag-iyak si Shreya. Hinabol niya ito ng tingin nang tunguhin ang kanilang silid at kasunod noon ay ang paglipad ng mga gamit niya palabas ng kwarto. Sir! Awang-awa si Manang Auring na napasulyap sa kanya. Isa-isa nitong pinulot ang mga naggalat niyang gamit sa sala na inihagis ni Shreya. Napapabuntong hininga siya habang isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang travel bag. Nakasabay na inilabas nito. Okay lang ako, Manang. Palalamagin ko lang ang sitwasyon. Huwag mong pababayaan si Shreya. Tawagan mo ko. Saad niya. Isang oras siyang namalagi sa kwarto ng kanyang kambal at inalikan ng dalawang anak bago tuluyang umalis. Iyon na makakabuti para sa kanila na Shreya. Ang maghiwalay muna saglit. Masakit man ay kailangan niyang harapin ang consequences ng ginawa niya noon. Sakay ng kanyang motor ay hindi niya alam kung saan pupunta. Mabigat ang kanyang loob ng mga sandaling iyon. Ngayon niya lang na-realize na napakalaki niyang gago para gawin ang bagay na yon kay Shreya. Kaya kung nasasaktan man siya ngayon, ayun ay dahil sa sarili niyang kagagawan. Matapos magpaikot-ikot sa daan, ay sa talyer siya dinala ng kanyang mga paa. Gabi na at baka dito na lang muna siya magpalipas ng gabi. Kasya na siya sa isang maliit na silid. Bukas na siya maghahanap ng pansamantalang matutuluyan. Mapapatawad ka rin ni Shreya. Hindi ka nun matitiis. Mahal ka ng asawa mo. Nasaktan lang talaga siya sa kanyang natuklasan. Si Wilfred ang kasama niya habang umiinom ng alak sa oras na yon. Para naman kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng kanyang kalooban. Sana bukas, okay na si Shreya. Hindi na siya galit sa akin. Sunod-sunod ang ginawang pagtungga ni Edison sa bote ng beer. Hayaan mo muna siya. Ito ha, payo ko lang Edison. Total naman ay, di hamak na mas matanda ako sa'yo.
Yung mga babae na yan, kapag nasaktan, hindi sila basta-basta nagpapatawad. Pero kung makikita nilang nagsisisi ka sa ginawa mo, baka lang mapatawad ka rin niya kaagad. Ang mahalaga, huwag mo siyang susukuan. Napatango si Addison sa sinabi ni Wilfred. Nakita niya kung gaano katindi ang galit ni Sheila kanina para sa kanya. Pakiramdam niya na wala ang pagmamahal nito at nanaig ang galit at sama ng loob. Halos makalimutan nitong mag-asawa sila. Hindi nito pinakinggan ang kanyang paliwanag. Muli siyang tumungga ng alak. Yun bang gusto niyang lunurin ng sarili? Inawat naman siya ni Wilfred. Tama na yan, Edison. Alam mo, mas makakabuti kung mag-iisip ka ng hakbang kung paano mo siya makakausap ng maayos, okay? Inagaw nito ang hawak niyang bote ng alak. Hindi niya namalayang nakakarami na pala siya. Ngayon unti-unti na niyang nararamdaman ang pamamanhid ng katawan. Salamat, Wilfred. Tumayo si Addison. Nais niyang puntahan si Shreya. Kakausapin niya ito. Hindi siya makakatulog kung alam niyang masama ang loob ng asawa sa kanya. Pero hinarang siya ni Wilfred, lalo at nagpapasuray-suray na siya. Ipagpabukas mo na, Addison. Lasing ka na. Maaring madisgrasya ka sa gagawin mo. Pero hindi nagpaawat ang lalaki, lalo at lasing na ito. Kinuha ni Addison ang susi ng kanyang motor at sumakay. Wala namang nagawa si Wilfred nang humarurot ang motor ni Addison. Iiling-iling na lamang ang lalaki habang sinusundan ang biglang paglaho ng motor ng lalaki. Kinaumagahan kahit mabigat ang pakiramdam ni Shreya, ay pilit siyang bumangon, hindi upang pumasok sa opisina, kundi upang asikasuhin ang paglipad patungo sa ibang bansa. Ilalayo niya kay Addison ang kanyang mga anak, at kailanman ay hindi na iyon makikita pa ng lalaki. Gusto niyang panghabang buhay nitong pagsisihan ng ginawa nito sa kanya. Paglabas ay nakita ni Shreya si Addison na nakasandal at tulog sa labas ng gate. Mukhang magdamag ito roon katabi ng motor. Sa muli ay nakadama na naman siya ng galit pagkakita sa lalaki. Nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay at inutusan si Manang na kahit anong mangyari ay wag na wag itong papapasukin at ipakita kay Addison ang mga bata. Ma'am, hindi sa nangingialam ako pero ano man ang problema niyong dalawa, mas makakabuti kung pag-uusapan niyo. Ani Manang. Pinagkrus niya ang dalawang braso sa harapan at bumuntong hininga. Hindi ko siya mapapatawad, Manang. At wala na kaming dapat pag-usapan. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Galit niyang saad bago ito iniwan. Malungkot namang sinundan ito ni Manang ng tanaw. Matapos sumampa ng kotse ni Shreya, ay mabilis iyong pinaharurot habang tinitignan sa view mirror ang lalaki na magpasa hanggang ngayon ay tulog pa rin. Wala siyang pakialam dito. Hindi siya makakaramdam ng kahit na anong awa rito, kundi pagkamuhilang ang nasa puso niya. Pupungas-pungas namang nagising si Addison nang may tumapik sa kanyang balikat. Manang, mabilis siyang tumayo. Dito na pala siya nakatulog sa labas kagabi dahil wala naman siyang lakas ng loob na kausapin ng asawa. Sir, sa loob na po kayo matulog. Awang-awa ito sa kanya. Salamat. Nasa loob ba si Shreya? Habang napapahilamos ay tanong niya. Wala, kaalis lang. Nagpatiuna na ito sa loob kasunod siya. Hindi ko man alam ang problema niyong dalawa ni Ma'am, pero sir, sana maayos pa to. Tumango siya bilang tugon sa sinabi ni Manang. Lahat ay gagawin niya para mapatawad siya ng asawa. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Naligo muna at nagbihis si Addison dahil amoy alak pa siya. Sa kanya tinungo ang silid ng dalawa niyang anak. Sa kwarto siya nagtagal habang walang sawang tinititigan ng mga anak. Hihintayin niya sa bahay ang asawa. Kailangan nilang mag-usap kahit na ikagalit pa nito iyon. Anak, hindi kami papayag na iluyo mo ang mga bata sa amin, lalo na kay Addison. Sigaw ng mami ni Shreya nang magpaalam siya rito na tutungo sa ibang bansa at dadalhin ang mga bata para ilayo sa kanyang asawa. Kailangan niyang magpaalam sa mga magulang dahil muli niyang iiwan ang kumpanya. Isinalaysay niya sa dalawang kahayupang ginawa sa kanya ni Addison at ang pagiging makasarili nito, rason kung bakit siya aalis at namumuhi rito.
Nagulat ang kanyang ama at dahil dito, madali nitong tinawagan ng lalaki. Kailangan niyong mag-usap. Kung si Edison nga ang tunay na ama ng aking mga apo, abay magandang balita yan. Ang mahalaga, pinanagutan ka. Maaaring mahal ka ni Edison. Sabi ng kanyang ama. Dad, Mom, pinagsamantalahan niya ako. Niloko nila ako ni Jarek, kaya kinamumuhian ko siya. Gigil niyang sigaw at napatayo. Paanong nagagawang kumalma ng kanyang mga magulang? Anak, please calm down. Mag-usap kayo ni Edison habang nasa harapan kami para maayos ang problema. Hindi pag-iwan ng solusyon. Maling-mali, hindi magandang ideya. Tila problemado din ng kanyang ina. Gusto ko ring marinig ang side ni Edison. Sabat ng kanyang ama. Walang nagawa si Shreya kundi umupo sa sofa at hintayin ang pagdating ng lalaki. Wala pang isang oras ay dumating naman si Edison at alanganing nakatingin sa kanila. Pagkuha ay sinulyapan ng kanyang mga magulang na nasa tapat niya. Marahil ay alam na ni Edison ngayon ang rason kung bakit ito tinawagan ni Dad. Maupo ka, iho. Wika pa ng kanyang ama. Ani mo mabait na tupa naman itong umupo sa tabi niya mismo. Pero lumayo siya sa lalaki matapos itong pukulan ng masamang tingin. Edison, pinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pero anong ginawa mo sa kanya? Sinaktan mo siya. Hindi naman galit si Mr. Cruz nang magsalita, pero mabigat ang bawat kataga nito. Tuwid na tumingin dito si Edison. Mahal ko po ang anak niyo, Dad. Ano man ang nagawa ko kay Shreya noon. Mahal mo lang ang sarili mo, Edison. Putol ni Shreya sa sasabihin ng lalaki. Galit at puno ng hinanakit ang boses nito. Iha, patapusin mo muna si Edison. Hindi niyo maaayos ang problema kung ganyan ka. Awat naman ni Mrs. Cruz. Sa inis ay napairap siya kay Edison. Bakit ba hindi na lang siya pabayaan ng kanyang magulang kung ano man ang gustuhin niya? Ayaw na niyang makipag-usap pa rito. Pero bilang respeto sa kanyang mga magulang, ay nanahimik siya. Ipinaliwanag naman ni Edison ng maayos sa parents niya ang mga nangyari. Kung bakit nagawa iyon ng lalaki sa kanya. At lumalabas na dahil iyon sa matinding pagmamahal kuno ni Edison na hindi niya mapaniwalaan. Sadyang mabait ang kanyang mga magulang, kaya agad napatawad ng mga ito si Edison. At pinakausapan siya na alang-alang sa kanilang mga anak ay bigyan ng isa pang pagkakataon si Edison na patunayan sa kanya ang pagmamahal na sinasabi ng lalaki. At wala siyang nagawa kundi sundin ng magulang. Kung nauto mo si Mom at Dad dahil sa mabulaklak mong salita, ibahin mo ako, Edison. Paglabas nila ng bahay ng parents ni Shreya, ay matalim siyang tinignan ito, saka sumakay ng kotse at mabilis na pinaharurot. Siya naman ay tinanaw ito habang papalayo, saka sumakay na rin ang kanyang motor. Napangiti siya habang pinapatakbo ang sasakyan dahil makakasama niyang muli ang mga ito. Alam niyang mahaba-haba ang panunuyong gagawin niya kay Shreya, pero kakayanin niya. Nakahanda siyang pagdusahan ang mga kapahangasang ginawa niya. Ang mahalaga ngayon ay kasama niya pa rin ang asawa at 2 anak. Hindi ka pwedeng matulog sa kwarto nating 2. Wala akong pakialam kung saan ka matutulog. Mas maganda kung sa labas ng bahay dahil natatakot akong pagsamantalahan mo ko. Kinagabihan pagbalik ni Edison ng bahay. Dala ang mga gamit ay sinalubong kaagad siya nito sa tarangkahan pa lang nang galit ang boses. Tinatigan niya ito ng matagal dahil miss niya ang asawa. Gusto niya itong yakapin at halikan pero pinigilan niya ang sarili. Baka bigyan lang siya nito ng sampal. Nasanay siyang mabait si Shreya sa kanya kaya nakakapanibagong nagtataray ito ngayon. Ganoon pa man, mas lalo niya itong minahal. Sobrang pagmamahal na hindi niya akalaing makakagawa ng masama rito noon. Anong tinitingin-tingin mo? Masama ba ang loob mo sa sinabi ko? Tanong nitong muli nang hindi siya kumibo. Tumikhim siya. Kahit galit ka, mahal na mahal pa rin kita, Shreya. At hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Alam kong makukuha ko ulit ang puso mo. Paninigurado ni Edison bago nagpatiuna sa loob. Pansamantala ay sa silid ng kanilang anak muna siya matutulog. Napaismid naman si Shreya pero hindi niya maiwasang sundan ang tingin ng asawa
hanggang sa makapasok ito ng silid. Matapos ang sunod-sunod na meeting ni Shreya ng araw na iyon, ay tila bumigat ang kanyang pakiramdam. Pauwi na siya galing sa meeting place nila ni Mr. Kamural nang maramdaman ang pagsakit ng ulo. Hindi nga pala siya nag-almusal kaninang umaga. Kahit may pinaghanda siya ni Edison bago nagtungo sa talyer. Ipinaalala pa sa kanya ni Manang Auring na ang asawa niya ang nagluto, kaya nawalan siya ng ganang kumain at piniling umalis nang hindi nag-aalmusal. At nalipasan na siya ng gutom. Sumasakit na ang kanyang ulo. 2:00 na kasi iyon ng hapon. Christy, pwede bang next time, wag na wag kang papayag makipag-meeting sa mga investors ng alanganing oras? Tuluyan na pag-inita niya ng ulo ang kanyang sekretarya. Lalo at heto naiipit na sila sa traffic. Hindi niya alam kung anong oras makakarating sa opisina. Nais niyang umuwi at ihiga ang tila masakit na katawan. Ma'am, si chairman po ang nag-schedule ng meeting kay Mr. Kamural. Puno ang bibig nitong tugon. Kasalukuyan kasi itong kumakain ng baon na pizza. Inalok naman siya ng babae pero tumanggi siya. Tubig lang ang ininom niya. Marahil ay inabot na rin ng gutom ang kanyang sekretarya, kaya hindi nito napigilang kumain. Dapat kasi magtatanghalian muna sila pagkatapos ng unang meet-up nila sa isang investor. Kundi pa may humabol na isang investors na si Mr. Kamural at nagdemand ng meet-up sa Cainta Square. Kaya inabot sila ng hapon sa daan. Si Dad? Bulalas niyang tanong. Yes, ma'am. Close friend ata ni Chairman. Nasamid pa ito at nagkandaubo habang nagkukumahog uminom ng tubig. Habang siya naman ay napapaisip. Walang nabanggit sa kanyang ama tungkol kay Mr. Kamural. Ganoong nasa office naman ito kahapon. Pero maganda naman ang hangarin ni Mr. Kamural. Kaya tinanggap niya itong maging bahagi ng kanilang kumpanya. 3:00 na sila dumating sa opisina at kumain agad siya na walang kagana-gana at piniling magpahinga. Nakatulog siyang nakatungo sa kanyang mesa dahil lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Nagising na lamang siya nang may mainit na dumamping palad sa kanyang likuran. Pamilyar sa kanyang pabango ni Edison, kaya alam niyang ito iyon. Bahagya siyang nagmulat at nagangat ng paningin. Si Edison nga. I'm sorry kung naabala kita, pero mas makakabuti kung sa bahay mo na ituloy yan para maayos kang makahiga. Pinatay ito ang computer na hinayaan niyang nakabukas at isinalansan ng maayos sa mga nagkalat na papel sa kanyang mesa bago pinatay ang ilaw at isinukbit ang bag sa kasya nilapitan. Bitiwan mo ako, Edison. Saka lang siya nagprotesta nang walang babalang buhatin siya nito na tila bata. Pinaghampas niya ito sa braso dahil para siyang nakuryente nang magdikit ang kanilang katawan. Sa 5 buwan nitong panunuyo at paghingi ng tawad sa kanya, ngayon lamang siya muling hinawakan ni Edison. Sa loob ng bahay ay itinuring niya itong kaaway. Ni minsan hindi niya ito kinausap, kahit na walang ginawa ang lalaki kundi suyuin siya. Bumuntong hininga ito, pero patuloy siyang binuhat na inilabas ng office. Nakaagaw sila ng atensyon sa mga naroon na kinikilig. Ang iba'y napapangiti, ang iba'y kinunan pa sila ng picture. Narinig niyang sinasabi ng iba na bagay sila. Dahil dito'y lalo siyang nagpumiglas. Pero malakas si Edison at tuluyan siyang nadala nito sa loob ng elevator. Bitiwan mo nga ako, kaya ko ang sarili ko. Sa inis ay sinampal ito na Shreya. Wala namang makakakita sa kanila dahil nasa loob sila ng elevator. Inis na inis siya sa ginawa nito sa kanya. Binalaan na niya ang lalaki na wag itong lalapit sa kanya. Lalong wag siyang hahawakan, pero sadyang mapangahas ito. Natigilan naman si Edison sa kanyang ginawa at napatitig sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit tila hinaplos ang puso niya nang makita ang sakit na bumalatay sa mga matang iyon. Walang nanula sa bibig ni Edison, pero ramdam niya at tila nababasa ang gusto nitong sabihin. Naumid tuloy siya at kaunting-kaunti na lang ay lalabas na sa labi niya ang katagang sorry. Pero saktong bumukas ang elevator. Nanatiling buhat siya nito na dinala sa loob ng kotse niya at marahan siyang inilapag sa passenger seat at kinabitan ng seatbelt. Habang nagmamaneho ito ay wala silang imikan at dahil masama ang kanyang pakiramdam ay hindi niya namalayang nakaidlip siya.
Hindi na nga niya napansing nakarating na siya sa kanyang silid. Basta'y nagising na lamang siyang inaapoy ng lagnat at nangangatal ang kanyang katawan sa lamig. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Si Edison iyon na may dalang gamot. Hindi na nagmatigas pa si Shreya nang painumin ito. Masakit ang ulo niya at mabigat ang kanyang katawan. Hindi man aminin ay kailangan niya si Edison ng mga sandaling iyon. Matapos painumin ng gamot, ay kumuha naman ito ng tubig at bimpo. Saka siya sinimulang punasan mula mukha hanggang kanyang mga paa. Pagkatapos ay naramdaman niyang pinihisan siya ni Edison, saka ito lumabas ng silid. Sa muli ay nakatulog siyang tila magaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan ay nagising si Shreya sa mabangong aroma ng kape sa loob ng kanyang silid. Nang idilat ang mga mata, ay nakangiting mukha ni Edison ang nabungaran niya. Napakagwapo nito habang nakasuot ng white polo na tinernohan ng black jeans. Para tuloy siyang namamalikmata. Pero nang maalalang galit pala siya rito, ay kinunutan niya ito ng noo. Napabalikwas din siya at niyakap ang sarili dahil nakasuot lamang siya ng manipis na pantulog at walang suot na pangilalim. Pero tanda niyang si Edison ang nagbihis sa kanya kagabi. Kaya sa inis ay pinukol niya ito ng masamang tingin. Masamang nakita nito ang kanyang hubad na katawan. Mapagsamantala, inis na naman siya rito. Kung dati bulaklak lang nakikita niyang pagising bilang peace offering, ngayon naman ay almusal, bagay na hindi niya nagustuhan. Sa 5 buwan nitong panunuyo, kagabi lamang nangahas si Edison na pumasok sa kwarto niya. Iyon ay dahil may sakit siya. Simula kasi nang bumalik ito sa bahay, ni minsan ay hindi niya ito binigyan ng karapatan na pumasok sa kanyang silid. Hindi niya ito pinahihintulutan. Pero tila lumambot ang matigas niyang ekspresyon nang maalalang pinagaling siya nito sa sakit. Breakfast in bed, love. Maaga akong aalis kaya gusto kong masigurong mag-aalmusal ka. At sinabi ko na kay Dad na hindi ka papasok ngayon dahil may sakit ka kagabi, okay? Inilapit nito sa kanya ang tray na may lamang pagkain. At kinapa ang kanyang noo, pero umiwas si Shreya. Nakita niyang nag-aalala ito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Hindi pa rin naman niya kayang pumasok sa trabaho. Salamat sa concern, Edison. Pero pwedeng lumabas ka na? Hindi ako komportableng nandito ka. Salamat din sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Aniya sa mabait na tinig, or tumatanaw lang siya ng utang na loob. Ayaw niyang isiping nahuhulog na muli ang loob niya sa asawa. Dahil hindi mangyayari yon. Ngumiti ito. Bahagi pa rin to ng paghingi ko ng tawad, Shreya. Mahal na mahal kita at hindi ako magsasawang gawin to. Pagkuway tinitigan siya at biglang sumeryoso. Kinabahan siya nang umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Sana dumating ang araw na mapatawad mo ko. Hindi siya sumagot kundi napalunok. Hindi niya rin maalis ang titig sa mga mata ni Edison. Para siyang nahipnotismo nang ganapin ang pisngi niya. I love you very much, Shreya. Mahinang saad nito bago siya binitiwan. Tumayo kalaunan ay lumabas ng kanyang silid. Hindi pa man siya nakakapagsimulang kumain, ay narinig na niya ang papalayo nitong motor. Kalaunan ninapatingin siya sa tray na may lamang almusal at hindi mapigilan ng isang ngiti. Si Edison naman ay dumaan lamang sa talyer na ngayon ay makikita ang malaking pagbabago. Ang dating 3 tauhan, ngayon ay 13 na. At kung dati mukha lamang itong talyer, ngayon ay isa ng shop. May malaking store sa katabi nito na puno ng mga kagamitan ng mga sasakyan para hindi nalalayo pa ang kanilang mga customer. At ang perang kinita niya ng ilang taon dito sa talyer ay sinubukan niyang i-invest mismo sa kumpanya ng kanyang biyanang lalaki. Dahil dito ay nagkaroon siya ng 25% share at binigyan din siya ni Mr. Cruz ng pwesto sa company. Ngayong araw ay hihirangin siyang bagong presidente ng kumpanya na walang kaalam-alam ang kanyang asawa. Ang nais niya kasi manatili na lamang ito sa bahay at alagaan ang kanilang 2 anak. Lalo at lumalaki na mga ito. Naawa siya sa asawa na siyang nagtatrabaho. Ngayong kaya naman niyang buhayin ang mga ito. Minsan kasi nakikita niyang sa sobrang pagod ni Shreya ay nakakatulog na lang ito sa loob ng sasakyan sa tuwing susunduin niya.
At kagabi nga ay nagkasakit na nga ito. Pagdating sa opisina ay kinamayan siya ng kanyang biyanan na naghihintay sa kanya. Magsisimula na ang meeting. Nakangiting sa lubong nito. Tumango siya at sumunod sa lalaking nagpatiuna. Naroon na ang ibang board members na maayos nang nakaupo sa harapan ng mahabang mesa. Kahapon ay naipiliwanag na rin sa kanya ng kanyang biyanan ang mga dapat niyang gawin at kung paano kakausapin ang ibang business partners nila. May inihanda na rin siyang speech para sa magagandang plano para sa company na nagustuhan naman ni Mr. Cruz. Bago sinimula ng meeting, ay ipinakilala naman muna siya ng mga naroon. Lahat ay kinamayan siya at pinakita ang mainit na pagbati sa kanya. Isa-isa na rin niyang nakilala ang mga ito. At katulad ni Mr. Cruz, ay bihasa sa negosyo. Hindi man niya naihahambing ang sarili sa mga ito. Subalit alam niya sa kanyang sariling kaya niya. Matapos magpakilala, ang bawat isa ay sinimula ni Mr. Cruz ang agenda sa umagang yon. Ang tungkol sa pagtatalaga sa kanya bilang bagong presidente ng kumpanya. Ang iba ay nagulat, lalo pat bago lamang siya. Kung tutuusin, ang ibang naroon ay mayroong mas malaking share sa company at mas karapat-dapat na mamuno. Hindi lahat ay ibinigay ang pabor sa kanya. Ang nangyari ay nagbutuhan ng mga ito. Pero sa huli ay siya pa rin ang nanalo at uupo bilang bagong presidente ng kumpanya. Rason ng iilan, wala namang masama kung susubukan ng kanyang pamamalakad. Nangako din siyang hindi bibiguin ang mga taong nagtiwala sa kanya. Samantala si Shreya, naligo kaagad matapos kainin ang dalang almusal ni Edison sa kanyang silid. Sa unang pagkakataon ay kinain niyang hinandang almusal ni Edison. Nangangahulugan lang ba yun na hindi na siya galit sa asawa? Good morning, Iha. Mabuti naman at gising ka na. Paglabas niya ng silid ay saktong naroon ang kanyang mommy at kausap si Luigi. Kung hindi pa siya lumabas ng silid ay hindi niya malalamang may bisita pala siya. Karga ng mom niya si Shena at karga naman ni Luigi si Edsel na tuwang-tuwa. Hi mom, hi friend. Bati niya sa dalawa at nakipagbeso. Hinalikan niya rin ang dalawang anak. Tinawagan ako ni Edison na dalawin daw kita at may sakit ka nga raw kagabi. Saad ni Luigi habang nilalaro ang anak niya. Panay naman ang tili ni Edsel habang hinahalik-halikan ng kaibigan ng tiya nito. Tuloy ay nahawa si Shena sa malakas na tawa ng kakambal. Okay ako friend. Saad niya. Marahil ay nag-aalala si Edison sa kanya, kaya nito tinawagan ng pinsan. Mabuti na lang din at saktong dinalaw ko ang aking mga apo. Tama lamang ang desisyon ni Edison na patigilin ka na sa pagtatrabaho at siya na ang papalit sa pwesto mo. Pahayag ng ina. Napatingin siya rito. Anong ibig mong sabihin, mom? Kumunot ang kanyang noo. Hindi ba nabanggit sa iyo ng ama mo? Si Edison na ang bagong presidente ng company. Naawa kasi ang asawa mo dahil nape-pressure ka sa trabaho. Sabi pa ng kanyang ina. Natigilan naman siyang nakatitig dito. Heto na naman si Edison. Naglilihim na naman sa kanya. Bakit hindi naman sinabi ka agad sa akin ni Dad? Pati si Edison walang nabanggit. Sagot niya. Dahil ngayon palang ginanap ang butuhan. Malaki lang talaga ang tiwala ng dad mo dyan kay Edison. Hays, napakaswerte mo sa asawa mo anak. Nakangiti ang kanyang ina. Tama kayo tita, napakabait po niyang pinsan ko. Segunda naman ang kaibigan. Oo na, tama kayong dalawa. Sa bagay, totoo namang, hirap talaga akong i-balance ang oras ko sa work at sa mga anak namin. Kaya ano man ang gusto ni Edison para sa ikabubuti namin ay susundin ko na lang. Nagkatingin na ng dalawa at nagpalitan ng ngiti. Ibig sabihin ba nito, friend, napatawad mo na si Edison? Masayang tanong ng kaibigan. Matagal siyang hindi tumugon. Maging ang kanyang ina ay naghihintay sa kanyang sagot. Anak, mahal na mahal ka ng asawa mo. Patawarin mo na siya para naman sumaya na ang inyong pamilya at nang masundan na itong mga apo ko. Himig pagbibiro ng kanyang ina, kasabay ng malakas na tawa na sinabayan pa ni Luigi. Dahil dito ay nahawa ang dalawa niyang anak at napahagikik din na tila tuwang-tuwa. Alam ko naman yun, Mom. Ramdam kong mahal ako ni Edison,
Pero may pagkakataong naaalala ko ang ginawa niya sa akin noon. Pero siguro, kailangan ko na yung kalimutan at kailangan ko na ring patawarin si Edison. Pahayag ni Shreya na lalong ikinatuwa ng kanyang ina at kaibigan. Sa tuwa nga ni Luigi ay nilapitan siya at niyakap. Salamat, friend. Matutuwa si Insan kapag nalaman niyang napatawad mo na siya. Thank you. Natawa naman siya. Nakikinikinita niya na rin ang reaksyon ni Edison. Siyempre, ako ang magsasabi sa kanya na pinatawad ko na siya. Aba, ano pang hinihintay mo, iha? Tawagan mo na ang asawa mo. Pagmamadali ng kanyang ina. Ho, hindi ba pwedeng hintayin ko na lamang siya pag uwi niya mamaya? Alanganin niyang saad. Naku naman, hindi na kailangan. Ngayon mo na sabihin sa kanya at matutuwa ay yun. Ipinagtulakan na siya ng kanyang ina. Siya naman ay tumayo at tinungo ang silid upang kunin ang kanyang cellphone. Kasalukuyan namang kausap ni Edison ang biyanan sa kanyang bagong opisina nang mag-ring ang kanyang cellphone. Para bang isang panaginip na nakikita niya ang kanyang nameplate sa ibabaw ng mesa. Bukas ay simula na ng bagong yugto ng kanyang bay. Pagkuwa'y kinuha ang kanyang cellphone at sinagot habang hindi pa tinitignan kung sino ang tumatawag. Edison, hindi ka ba busy? Boses ni Shreya. Love? Bigla siyang napatayo nang marinig ang boses ng asawa. May problema? Nag-aalala niyang tanong. Wala naman. Sasabihin ko lang sana na congratulations at maaga ka nga palang umuwi. Sabihin mo kay Dad. Magluluto ako ng dinner nating lahat. Anito sa alanganing boses sa kabilang linya. Napapatingin naman siya sa kanyang biyanan. Pero dahil napangiti siya, ay nahulaan na rin ito ang usapan nila. Hindi maikakaila ang sayang nararamdaman ni Edison hanggang sa pauwi nila ng kanyang biyanan kinahapunan. Alam niyang napatawad na siya ni Shreya. Napakasaya niya. Pagdating sa bahay, ay hindi siya nag-alagang yakapin ng asawa nang mahigpit sa sobrang saya, kahit na may nakatingin sa kanilang dalawa. Thank you, love. Mahal na mahal kita. Mangiyak-iyak si Edison. Hinagod naman ni Shreya ang likod nito. Edison, nandyan sila Mom at Dad. Saan niya? Nagpalakpakan naman ang mga naroon na masaya para sa kanila. Binitawan siya ni Edison, pero inakbayan siya nito patungo sa komedor dahil nakahanda na ang kanilang hapunan. At sabay-sabay silang nag-celebrate para sa pagiging presidente ng kanyang asawa sa company. Hindi matapos-tapos ang usapan. Hanggang sa tuluyang nagpaalam ang kanyang magulang. Ang kaibigan naman niya ay kanina pa nakaalis nang sunduin ng nobyo. Nang makapagsulo ang mag-asawa, ay saka lamang napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa kanila. Salamat, Shreya. Pahayag ni Edison na ngayon ay yakap ang mabangong asawa. Pinatunayan mo sa akin na mahal mo ako ng sobra, Edison, kaya nawala ang galit ko sa'yo. Saka hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Natabunan lang ng galit. Gumanti na rin si Shreya ng yakap kay Edison. Miss na rin niya ang asawa. Hindi lang niya maamin. Salamat, love. Pangako, simula ngayon, hindi ko na pasasamain ang loob mo. Mahal na mahal kita. Pagkuwa'y ngumiti si Edison. Saka marahang kinalas ang suot ng asawa. Tutukain na sana nito si Shreya. Pero pinigilan ito ng babae. Edison, pwede bang dahan-dahan? Kakagaling ko lang sa sakit. Nakikiusap ang babae. Hindi kasi maikakaila ang pananabik ni Edison. Pero hindi siya nito pinakinggan pa. At siniil na nag-aalab na halik ang asawa. Sa gabing iyon, ay pinuna ng dalawa ang pananabik nila sa isa't isa. Simula noon, ay namuhay ng masaya at matiwasay ang mag-asawa kasama ang kanilang kambal.